Alam ko gusto mo kaisa. Punsa natin. Anyway, salamat po, Pastor Clardy. Ang dami gusto sabihin doon, no? Oo, marami. So, ayun nga, umpisa pa lang po yan. Yung binigay ni Pastor Clardy, encouragement pa lang yun. Ngayon, from this time onward, medyo mag-extend tayo. Ito na po yung detalye. Kasi po kahit ako po yung klase ng tao na minsan, okay yung encouragement eh. Kasi gusto ko na talaga yun, gusto ko talaga yun. Tanong paano? Yun. Kasi pag hindi mo lang paano, hindi yung lakas ng loob, hindi yung inaano lang eh. Basta, hindi ganun. Lalo ito, detalye ito ng bagay na pinaka-importante nga daw talaga. Paano mo gagawin exactly? So kaya ngayon, move on tayo sa ito po yung, okay, welcome sa ating seminar. Medyo mahaba ito, kaya tingnan natin, no? Pero hindi kasi maano eh. Pero naka-record din ako po yung aming first and second seminar. Kung talagang interesado kayo, andun po yun. Ayan. Pero ulitin lang lang yung material, pero iba kasi ang dating pag meron tayong mga kasamang iba yun. Okay, so, pero ano ko muna po yung ano, no? Andiyan naman sa yung, sino pang wala nitong program. Sino pang wala ang program doon sa isang table, pakibigay ko. So, ngayong umaga, yan po yung session natin, may break, iba nagkapi na. Then testimony and then session 2. Nasa 100 plus po yung slides ko. Pero kaya natin tapusin to. And then lunch, film showing, and then nakalagay naman dyan. And then medyo mahaba po to, kompleto po to halos. Sana tsagain niya. Men, yung iba dito naka-attend na ng iba eh. Pero baka bata pa kasi sila baka nakalimutan. So maganda rin na makuha natin ito lahat. Mamaya, Pastor Jun yung tatapos sa ating session. And then question and answer, and then wala tayo. And then, of course, hindi makalimutan yung bukas, joint, ano tayo, soul winning, ha? Tatlong churches, sana Yan, so sabi po dito, maibasa nga po, ready, go. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that knows souls. So, biblical po itong ating soul winning, ha? Dito lang po binanggit yan eh, pero napakalinaw. Isa yan sa mga eksaktong reference sa gospel din po. Acceptation at kaligtasan. No? So, hindi ganun ka-obvious pag tinignan mo, pero yun din yun. Nag-refer yan sa ating soul winning. Bakit mo wini-win yung soul, ba't hindi yung tao, di ba? Kasi nga, siya yung pinaka-tao eh. Yung kaluluwa. Okay, wala kang kaluluwa, ikaw yung kaluluwa, meron kang katawan. Yung lang sinasabi. Okay? So, kaya importante, maligtas muna sila bago natin maging member, whatever. Hindi ligtas yan, walang blessing yan. And then, sabi po dito, ako naman, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. So ito kasi yung title ng aming first and second soul winning, no? Able to save. So kasi yung iba po, iniisip, posible ba yun? Yung iba nga, yun ang nabanggit kanina. Yung ibang kulto, napakalalaking churches, nabanggit nyo doon, hindi ka kaligtas, yung pinakamalala. Yung Catholic, yung tanungin mo, ikaw lang mismo malalaman mo rin. So, kaya nagtatanong iba, posible ba na gano'n? Iba naman ba, nag-soul winning din, pero hindi nagpapatanggap yung iba. Kasi sabi nila, baka naman hindi tatanggap ito, baka hindi totoo. Kasi mga Calvinist kasi natutunan sila eh. Meron tayo nang usap ng mga gano'n ba, di ba? Mga Calvinist. Huwag mo sabihin na ligtas, tumanggap lang. Kasi wag tumanggap, ligtas ba hindi? At totoo. Ayun, kasi iba, binibigyan ng shade ba? Hindi naman, hindi. Ang totoo, salita ng Diyos, at course, yung soul winner, pag tumanggap yan, ligtas yan. Na able to save. And sabi din dyan, nabigit kanina, first, Romans 1:16, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, kasi yun ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng mga tao sa kanila na nananampalataya. Okay, very famous verse. Yan of course, ang pinaka-famous din is ang Matthew 16, minahal ng Diyos ang sanlibutan, binigyan ng kanyang bitong anak, upang sino ang manampalataya sa Kanya ay hindi mo pahamak, nagtos mo ganun buhay o lang. Napakalinaw po niyan. At tayo Catholic po, hindi natin alam yan. No? Okay, so ito, huwag niyo na pansinin yung schedule, dito na po yun. So ito po yung ating mga contacts. Okay, so objective natin, para matrain, o yung iba dito nag-soul winning na, kaya dyan sa registration nyo, nilagyan natin yan. Sinurvey lang natin.
Kung involved na kayo, kung di pa, medyo nasa inyo yan. Sulat nila yung totoo. Pero, yan, kung nag-aakay na kayo, nag-soul winning na kayo, lalo pang mas maging solid. Yan, madalas, mabilis, mas effective. Yan. And then, yung iba naman, na talagang walang-wala pa, gusto naman, kaso walang kakayanan or baguhan talaga, para maano ka agad, mag-jumpstart ka, sabihin. Then may courage. Iba naman gusto winning, hindi nang gusto winning, may courage. And then, ayun, many else. So ito po pala yung pinakasama din natin dito sa topic, actual topic po, no? So pati preparation, sa umpisa, paano i-prepare mo, ang gagawin mo, bago ka mag-start, kasi pag hindi ka handa, may hirapan ka eh. Ano yung mga, i-detalye po natin yan, and then, starting the conversation, yan daw pinakamahirap. Sa iba mahihiyain, di mo alam, yung tsura ng tao, mukhang masungit, ayaw mo na agad. So lahat yung tackle natin. And then of course, yung pinaka-meat nito is yung gospel, no? May doctrine po ito, sobra. Kasi again, pag di mo alam yan, malamya ka na. And then of course, yung kaligtasan, and then kailangan tanggapin. Okay? Anong tinatanggap? Ano mamaya, i-detalye natin. And then yung other, ito yung mga other na importanteng topic din, no? Na minsan nakahadlangan tayo, kaya dapat invest natin yun para tayo mahadlangan. Okay? Then other, yung follow-up si Pastor Jim mag-cover. Okay, so umpisa natin, mabilis. So dyan ang soul winning, yun nga, nabagit kanina, it is the same as preaching the blank to the blank. Ano tayong ganito eh, no? Ano sabi dito sa verse? The fruit of the preaching the gospel to the lost. Okay? Anong soul winning na tinatawag natin? Then, ano mangyayari? Pag nag-soul winning tayo, then nakinig, magkakaroon ng everlasting life. Huwag kayo mahiya sa magandang una ako. Tsaka pansinin nyo yung mga CCF ganyan-ganyan. Hindi nila masabi talaga ng ano, yung Bible nga, yung Diyos nga, yung piano, hindi nila masabi. Kasi hindi sila used to that, no? Parang lagi yung mga terms sa kanila is hindi biblical. Okay? Anong tagline ng ano, CCF? Alam mo ba? Medyo malamig. Ano sabi? Changing lives. Mga ganun, parang alam, PLDT ba yan? Changing lives. Hindi. Tayo, kaligtasan ng kaluluwa ang karang ng everlasting life. Okay. Globe na ba yun? Napakalinaw. Another verse. Makibasa ng malakas. Ready, go. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed. Napakalinaw. Siyang manampalataya, makinig ang salita ko, nanampalataya siya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ginagawa natin pag tayo ng soul winning, dun mismo. Again, kung maayos yung kanyang pagtanggap din. Kasi iba-iba rin tao eh. Pero walang dyan, walang controversy dyan. Pag tumanggap yan, meron siyang buhay na walang hanggan. At, ano yung sabihin kaya nun? Wala na siyang kamatayan. Yes, passed from death to life. Kaligtasan po yan. Sabi niya, neighbor not for the meat which perisheth, but for the meat that endureth unto everlasting life, which the man shall give unto you for him. So, ang Diyos ang nagbigay. Si Jesus ang nagbigay sa atin. Okay na. So, ano yung goal natin? Nabanggit na kanina. Pero, bakit nga ba tayo mag-preach ng gospel? Napakasimple, no? Binagala ko lang yung nabanggit na kanina. Baka kasi para pasambayan. Bakit ito importante? Okay, meron tayong mga pagpipilian dito para sumikat. Yung ibang preacher ganyan, di ba? Kaya, sino ba si Billy Graham? Naku, nag-preach siya ng libo-libong. Ganyan eh. Ilan ang umatid sa kanya? Libo-libo. Kaya iba, parang gusto ko din yun ah. Yung iba ganun. Sumikat. Yung iba lang, papayaman. Ano kaya dito yung mga tama? To save souls, at saka, ano pa? To have servant members. Sige, sino ba? Ha? To please God. To have disciples. Okay, yung pinaka lang ha, ito, importante kasi yung purpose, di ba? So ito yung aming dito. Importante, alam natin yung tama at mali. Okay? So maganda rin yung magkaroon ng member, pero actually, huwag mong iisipin agad yun. Kasi ganito, ang mangyari, pag gusto mo siyang maging member, sino pipiliin mo? Diba?
Mamimili ka mayaman. Nasubukan din namin yung magkumatok sa mga mayamang neighborhood. Naku, bahal. Hindi ka nga pagbubuksan Oh. So kaya inuuna namin, mahirap talaga, ganun Sila yung tumatanggap Pag ano namin, may meet mo naman yan kung saan-saan sa work, okay? So, pero hindi yun ang purpose ng soul winning. Yan dalawa lang. To please God, kasi ang Diyos, mahal ang kaluluwa, ayaw mo po hawak sa impyerno. So, pag nag-soul winning ka, mautuwa ang Diyos sa'yo, pwede yun. Amen? Okay yun. To honor God, to glorify Him, to please Him. Then, of course, yung para maligtas sila. At everything else, one. Amen? Hindi sabi ni Pastor para mukha akong sigat kasi ang galing ko Ayan, just to conform to be God, so hindi lahat na. Ayan, so sana nakuha natin ang bilis lang. So ngayon, bakit nga tayo iligtas naman ako what's in it for us? Alam niyo yung tanong na yan? Yung tinatanong lagi, ano mo ako, wala ako dyan. Well, ligtas ka na, pero hindi pare-parehong lahat ng anak ng Diyos. Okay, sa langit, hindi tayo pare-pareho. Yung mga kasinungaling na iba, ganun, kaganista. Tawag dyan. Hindi. Kaya dapat lagi, mas marami, mas maganda, ligtas, mas mag-disable pa later, para sa rewards, okay? Hindi nagpantay. Pero yun. Ito sa amin, alam natin ito kasi paulit-ulit ako dito Okay, so nakuha po ba? Hindi ka dapat maghinayang, ligtas naman ako kahit ano. Yun lang gusto mo. Yan pang ano kasi sa langit, hindi tayo pare-pareho ng rewards. At kahit sa lupa, gusto mo ba yung buhay mo malamya dito? Parang, ano mo ba yung sabi nila? Meaninglessness comes not from sabi ko, from pleasure, but parang gano'n actually, tagalugin ko na lang. Yung mga mayaman, kaya walang magawa yan, kaya bili ng bili kung ano, kasi hindi sila kontento. Kahit meron na, hindi pa rin kontento. Ay bandang uli, meaningless na yung buhay nila. Kasi nakuha na nila yung pinaka ilang asawa na Wala pa rin. Bakit? Hindi pala doon ang nagaling yung meaning. Okay? So kaya itong rewards na ang Diyos ang nagbigay, hindi yan papasobrahin ng Diyos kasi siya nagbibigay niya, di ba? Parang anak namin, kahit gusto kong kaya kong bigyan to ng 3 cellphone, bibigyan ko ba yun? Ang gagawin niyo to? So, tama lang lagi ang pag Diyos nagbibigay. Amen? So, rewards po ang tawag dyan. Hiwalay natin yan sa ibang bagay. Yung kaligtasan, libre. Pero yung rewards, pwede tayo magparami niyan. Amen? Yun mismo yun. Parang hindi kayo nag-iinom. Yung isang anniversary namin yan, ang pinaka-goal lang, pinaka-subject namin. Kasi para magsipag tayo, walang magpapasipag sa'yo. Okay na ako. Yung iba naman, di ba kahit sa trabaho, sino yung mga masipag? Yan di tayo niniwala sa komunista May mga masamang ano din yung kapitalista, pero yan ang basic. Kasi kung sino magsipag, gusto mo mas marami, okay, sa libutan lang to nakikinig ba kayo? Ganun po ang ano dyan. Ganun ang tema talaga dyan. Kaya yung gusto talagang payaman, magsipag, expand niya, walang problema doon kung sa sanlibutan lang ang pinag-usapan. Obviously, nabanggit kanina, hindi mo may uwi, hindi mo dadala yan. Pero illustration purposes lang. Kung sanlibutan lang, kung ang rewards lang nila, pera, parami, sipag yan. Ngayon, alam natin, iwan natin pera. So, ano ngayon yung kapalit nun? Ano yung equivalent nun para sa isang ligtas na alam natin, eternity ang ating goal, rewards. So, meron pa rin tayong dahilan para magsipag at okay na ako, ligtas na ako, hindi ganyan. Kaya may mga maling turo na ganyan sa totoo lang. Kaya iba kampante talaga, upo na lang ako dito. Pero kung alam mo nag-iipon ka ng rewards, naku, ako din, gusto ko ganun din. Hindi yung tipong ganyan, okay ka ng ganyan. Okay, so medyo mahabang story yan. Ito, makibasa po, ready, go. Rejoice in me, exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Okay, so yun yung context dyan is naglilingkod sa Diyos, kasama yung pag-aakay ng kaluluwa. Pero sabi dyan, pag ikaw nahihirapan ka na dahil sa persecution, dahil naglilingkod ka tuloy sa Diyos, at nangyayari yan, amen? Sabi sa Bible, everyone that live godly shall suffer persecution. So, pero sabi dyan, huwag kang manghinaan. Bakit? Dapat matuwa ka pa. Bakit? Kasi yung kumpara doon sa mga tamad, ikaw, napakarami mong rewards. So, biblical po yan. So, magkaroon din tayo
Hindi tayo ambitious or something pag gusto mo ng reward sa hindi. Tama lang yun. Yun ang pinaka-the best na naintindihan mo. Yun ang magmo-motivate sa'yo. Amen? Hindi, paano lang ma-honor ng Diyos? Oo nga, paano ngayon? Pag na-honor na ng Diyos, anong bibigay niya sa'yo? Wala lang. Hindi yun sinasabi sa Bible. May rewards ka. At hindi tayo pare-pareho. Iba naman, nadala lang, di masyadong nagtapat. Pag masyadong nasubok, ayaw na. Iba-iba po ang reward natin. Kaya dapat yan. So, nabanggit ko lang yan. Maraming ano pa yan. Ganun din po sabi dito, greatest reward in heaven. At sinabi po dyan, yung mga prophets, at alam niyo naman nangyari sa mga prophets, diba? Hirap tayo nasa series kami ng Jeremiah sa Thursday. Nagbiro, pag nakakita mo yung buhay ni Jeremiah, para ayaw mo na eh. Pero nagpatuloy siya, bandang huli siya, yung pinagpala ng Diyos. No? So, mag-lingkod tayo sa Panginoon. Okay. Source and object of this mandate. Sino nag-utos? Sino ba nag-utos? Si Pastor? Sino nag-utos? Kaya dapat natin sundin. Sabi daw, now when Jesus, okay, was risen early in the first day of the week, he appeared, and sabi niya, yun nga, preach the gospel to every creature. He that believeth and baptized shall be saved. Okay? So si Jesus nagsabi niya, hindi ko sino-sino. Malinaw yan ha, hindi yung, kasi pag hindi natin alam yung source, ganyan lang naman kayo, kita yung Catholic, hindi na ano eh. Kasi naman, may witchcraft na yung buong bansa eh. Hindi ka dapat matuwa doon, marami sila. Okay? Itong mga tao, nakamatay, no? May mga bago. So, hindi natin na-win yung mga tanda, yung mga bata naman. Ibig sasabihin si Jesus ang nag-utos. So, credible yan. Okay? Sino kinakausap ni Jesus? Mga pastor lang ba? Ang sabi dyan, go ye. Sino yung ye? Lahat ng all the saved or the saints. Kasi ang tinutukoy dyan is, kausap niya dyan po is yung mga disipulo actually. Pero, lahat yan. Hindi lang yung 11, kasi 11 yung pero lahat sila. Saka paano naman lang maririch yung buong mundo kung sila lang. Okay, so lahat yan ha. Kaya nga mga tayong oldies dito, salamat po. Ngayon, yung mga ito, ganito sa ano namin ha. Ang mas pressure talaga yung lalaki. Yung babae, suporta. Okay? Yung sabihin, pakain, malaking bahagi na rin yun. Pero mas maganda rin masubukan mo kahit mga babae. Pag nakita mo yung gawain, napakasaya. Saka alam mo rin na hindi madali, di ba? Kaya nagluluto ka na sa bahay. Okay pa rin kasi masuportahan mo natin si mga gutom. Amen? Masakit sa mata yung walang na-contribute as lakas kumain. Pero isa sa ganun sa umpisa, okay lang. Amen? So lahat ng ligtas dapat mag-solve. Sinong isosolve natin? Yung tanong. Yung iba po may mga yung mga Pilipino lang, ito lang yung gusto ko. Yung mga gano'n kasi yung mga black, yung mga racist, ganyan eh. May sila, tayo lang pinipili. Kasi sabi sa Bible, ang liit pala, no? Sabi dyan, and to the uttermost part of the earth. Okay, so all people who are in the earth, which is lahat ng tao. So mamaya makikita natin yung exemption doon, yung mga reprobate. Importante rin yan ha. May mga exemption na dyan. May mga taong kahit anong gawin mo, wala ng pag-asa mo. Huwag ka magsasaya ng oras mo dyan. Paano mo nalaman? May mga signs. Okay? Pero in general, lahat ng tao. Hanggang kailan, Pastor? Hanggang tribulation? Kailan tayo? Sabi sa, nabagay kanina yun, until the end of the world. Until when? Mali yun ha. Until the end of the world. Tama. Yun yan. Habang may mundo pa, soul winning pa lang tayo. Amen? Bago tayo mga rapture. Paano nga? Ito na yung isa-isahin natin today. Okay, pero sabi doon, maging kanina, 2x2. Yun yung ideal. Okay, sa ideal, perfect, hanggang maaari, ang hirap mag-solve na mag-isa. Okay, so maganda, may taga-awa ka, may taga-bit-bit ka, may nag-pray, may nag-handle ng kung anong hindi mo kaya handle, habang nagsasalita ka kasi halos 30 minutes so yan eh. So pag may kasama ka, siya yung may umiyak na bata, siya yung nag-handle nun. Amen? Yung silent partner kaya, punta tayo doon. And from house to house, ibig sabihin para systematic, lahat, wag lang pipiliin. Unless haraduhan ka, okay, nasa kanila na yun. Pero tayo, yung sinabi sa Bible. Okay? Yun yung bilang ito yung mga verse, sabi dyan, and he called unto them, and in the 12, and then later yung 17, no?
2x2 yan. Okay? So, para body-body ang tawag natin dyan. Isa yung speaker, and then isa yung silent partner. Pero pwede magpalit yun. Okay? Mamaya, ikaw naman yung ikaw yung speaker, mamaya ako naman. Okay? Again, ito yung ideal ha. Pwede mo solo yung mag-isa. Pero, mas maganda kung hanggang na. Oh, si Sam pala to. Kala ko sinong Koreano eh. Saan tayo? So, 2x2. And then, si Paul naman ito, sorry, mga every house. Sabi ni Paul yan, door to door. Ayan, si 20. Sabi ni Paul, sinabi lang niya sa Ephesian elder, nakita nyo yung ginawa ni Paul, nakita nyo yung ginawa ko ha. House to house yun. Walang pinipili. Kung tumanggi, ditanggi. Pero iniisa-isa nila. Ganun pa rin sa panahon natin. Amen? Biblical po yan. So ito na yung mga preparation. No? So ano yung mga dapat natin mag-pray? Mabilis lang po ito. Nabanggit ko tuloy. Ang kailangan natin gawin. Bago tayo mag-soul winning, even sa mga idle time natin ngayon. This is a spiritual task. We need guidance, protection from the Lord. No? It's yung spiritual task. Hindi ito basta-basta. Kaya ko na yan. Alam ko na yan. Kaso nga, may mga nabanggit kanina, danger. Yung iba tatanggi. Or matatapat ka sa mga utak ewan. No? Uubusin yung oras mo. Kaya panalangin mo agad. Amen? Ito siya, nagsabi po sa Ephesians 6. Si Paul mismo, nagsasabi siya, panalangin niyo ako. Gusto winning na naman ako. Mag-wish ako dun. So, ganun din tayo. Amen? Preparation tayo, kailangan mag-pray. For what? Number one, again, si Paul ay napaka-bold na, pero minsan, siguro na ano siya, pag nakita niya, napakayaman, tapos in-English ko na nga siya ng ano, na-intimidate ka na. Kaya ngayon, pray natin, bawat isa na maging bold. Kahit English pa yan. Englishin mo rin, kahit English pa ako. Basta nagkaintindihan. Nasa Pilipinas siya, ba't di siya mga Tagalog? Ang tanong, amen? By the way, narinig lang akong ano, isa ng Pilipinas daw sa pinakamagaling mag-English. Ito yung maniniwala. Kasi tayo, talagang to the letter tayo eh. Yung hanggang gano'n, puro ano yun eh. Puro slang ba? So anyway, speak boldly. Ano ba? Ano sabi dyan? Nag-pray ka na ng boldness. Ano pa yung dapat mong pray? Ha? Ano sinabi ng Panginoon? That the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers on His harvest. Ngayon, masayang mag-solve ng mag-isa, di ba? Pero mas masaya dalawa kayo. Amen? Mas maganda mag-10 kayo. So kaya pag-pray din natin, kaya kami ang tayo seminar ngayon eh. So dito, every week na namin, day 1 ng church na to, so winning church tayo, nakapansin nyo ba? Isa sa mga ano na tagline natin, the changing lives ha. Kaya yan nakalagay dyan kasi para alam agad ng tao. Isa sa mga main natin. Kung nag-preach ka ng gospel, ano yung once a year? Hindi. Soul winning church. So every week yan. Pero, yun nga, kaya may seminar tayo ngayon. Katulad na may ibang church ngayon. So, kontento tayo kasi may iba naman, di naman may member lahat yan eh. At least kahit nasa ibang church sila, matuto, gawin nila yung gawa ng Diyos, okay na rin yun. Natindihan niyo ba yun? Kasi kailangan maraming mag-labor, maraming magtrabaho. Parang pag, yun nga, magpipintura kayo dito. Kung isa lang yan, kaya naman yan, kaso matagal. Saka malungkot. E paano kung marami kayo? Ang bilis ng trabaho. Amen? Amen ba? Amen. Yan. So, laborers. Pray for laborers, kasama. And then of course, yung mga andyan, huwag na mawala. Yung kasi ganun eh. Nagtapat ng 3 taon, nawala pa, ano yun, minus. Hanggat maaari, ang panalangin natin parami ng parami. Ano pa? Preparation pa lang tayo. Ano dapat panalangin natin? Siyempre yung pinaka, no? Pray for those who need to be. Ayan. Kasi sila mismo, need salvation na rin. So, sino ba kailangan kaligtasan? Lahat eh. Ayan. Ngayon pag may na-meet kaming ligtas na, inaano na lang namin, no? Dinadagdagan namin, hindi yung kaligtasan na, ibang bagay, katulad no? Saan ba church kayo? Ano ba yun? Ganun nga, ligtas na. Kasi may kahit sa sisip, may ligtas yan, nasa konti. Alam niyo ba yun?
Okay, sabi, ano bang Bible nyo? Dinatag kasi nag-meet na rin lang kami, binausap na rin. So, yung Bible nyo, may drums dyan, ano ganyan. So, hindi na nga away. Kung sakaling open lang siya. Ayan, okay? So, pero yung pinaka-pinaka, kailangan nilang kaligtasan, panalangin natin. Amen? Yung pinaka-main, obviously. So, ano pa? Preparation pa rin tayo. So, ano dapat natin suot? Yan, detalye talaga to eh, no? So, ako dati, nakaboots ako, nakabarong dati. Pero, after how many years kong ginagawa yan, parang napansin ko. Pag ganun yung suot mo, layo mo pa lang, iniwasan ka na. Again, nasa sa inyong preference nyo na lang to, ha? Preference nyo na lang to. And then, ang isa-isang experience ko, yung nakaboots nga ako. Hirap na hirap ako eh. Siyempre, papasok ako sa bahay. So, ang hirap. So, parang naano ko lang, ito na yung in-adapt namin dito. Basta komportable, huwag naman short, okay? Yung mga, yung isusot mo sa church, basically ganun, okay? Komportable, appropriate, of course, huwag naman yung parang katambay at bibili ka ng suka, okay? Okay? Nothing fancy, but huwag namang rugged. Dito yun. Again, may mga preference lang kayo na kayo ng gusto nyo gawin sa inyo. Yung iba, ang alam ko dito, iba talaga, dress to kill eh. Okay, yun din ang ano ko dati, pero medyo hindi komportable ako, tsaka yung, yan. Tsaka yung, kaya ang suot ko lagi ngayon, yung rugged, hindi naman maong, pero yung ano, kahit saan pwede ko iupo. Kasi talagang pag talagang minsan wala akong upuan, nasa kung saan-saan ka na sumingit. So again, nasa inyo po yan ha. So bakit ito yung pwede nating alalahanin lagi para bakit maayos tayo daw? Kasi alam mo kung sino nire-represent mo. Amen? Ang Panginoon. So yun ang alalahanin natin, maayos tayo. Ang sa baba, alam mo na. Okay, move on tayo. Ano pa? Ito na sabi ko kanina, kung 2x2 yan, may role yan. Okay? Hindi pwedeng sabay-sabay kayo. Naranasan ko dati sa dieting yun. Kasi parang wala rin kami training. Eh, pambihira. Eh, ako bago lang ako, nakikinig lang ako. Yung isa dito, nagsasalita, isa nagsasalita rin. Eh, babae pa yung isa, ito nila. Ang gulo ah. Wala, kaya di tumatagal. Nagtatalo pa yung ano. Ano ba sabihin ng kinakausap nyo? Kaya ito, strict rule to sa amin. Naintindihan nyo ba yun? Pag ang usapan, sino muna ngayon? O ikaw ha, huwag kang sasabat kahit mas magaling ka pa. Naintindihan niyo ba yun? Kung tinanong ka, unless tinanong ka. Tapos, mamaya siya na ulit. Pinag-usapan na pagpuntating rule dito. Okay? So, ang tawag doon sa isa, speaker, isa silent partner. So, yan, ideal yan ha. Kung tatlo kayo, minsan tatlo, basta isa lang speaker. Unless tanongin. Amen? Tapos hindi ko na lang ganito minsan nangyayari ka sa amin iba naman, parang hindi interesado pag silent partner, paikot-ikot. Huwag gano'n kasi ikaw hindi tingnan eh, oy, ano bang ginagawa na kasama mo? Hindi na nakafocus. So dapat nakatuto kayo sa speaker, hindi doon sa inaakay nyo ha. Baka maganda yung inaakay nyo, tapos baka maalang ka naman. Doon ka nakatingin dun sa salita. Nakakuha nyo ba yun? Ang simpleng rule to, pero it goes a long way. Ayan, so isa silent partner, isa speaker. The speaker will do the what? The talking, letter T. Ano nangyari? Ayan, talking. The silent partner will do all the necessary to have the gospel presentation without distraction. Very good. No? Siya yung dapat tuloy-tuloy ito. Siya nagsasalita, ano gagawin ko? So, isipin ko, baka mainit, buksan mo. Ano naman yan, masyadong malamig. Yung silent partner, napaka-importante. Ano yung gagawin niyo pa? Blank silently also while doing this. Letter P. Pray. Yan, hindi ka ma-idle niyan. Nakikinig ba kayo? Nag-pray ka eh. Hindi ka madidistract. Nag-cellphone ka pa. Ano yun? Sumama ka pa. Okay, pray ha, silent partner. Parang ito yung sinabi, dalawa yung tao. Mas dalawa yung sinabi doon sa silent partner kasi napunta din. Walang distraction, and then mag-pray. Pero isa yung pinaka-main talaga, talking. Move on tayo. All of us must observe the best blank throughout the whole activity. Ano yung dapat meron? Sisiguraduhin mo. Letter A. Kapag ginagawa niyo, kunwari lang, alam niyo na yung ginagawa niyo. Mamaya punta tayo sa ibang detalye. Pero dapat, yan, be polite, be respectful, ano yan? The best attitude. Okay, kasi ino-obserbahan ka nung binisita mo.
Kung medyo yun nga, may sinungaling dito, may nagtatalo dito, may naiinitan dito, may naiinip na dito. Wala. Ang nangyayari. Eh, alam niyo yung mga unbeliever minsan, tsaka yung mga bagong namimit natin. Very ano yan, specific time period lang yan. Minsan pag nawala ng interest yan, wala na. Hindi ka nang gaganahan, may hirapan na rin yung salita. So kaya agad maaari yung point na yun, iniisip nyo maging very, effective yung ginagawa nyo. And then, of course, makakontribute. Kung maayos kayo, mag-aalang kayo. Kasi pag may nabanggit kayong, magsalita, ayaw na yun. No? Hindi naman dapat. May sabi natin nga, magbaguhan talaga parang inaaway. Hindi mo alam to? Hindi mo alam yung Bible? Kaya ka nga dyan eh. Ano din ba yan? So, inaaral nga natin, naintindihan ko lang kasi mga bago eh. So, iba yung ginagawa ko sa preaching dito, iba yung nasa labas tayo, kaya nga sumama kayo. Observe nyo, ano ba yung ating attitude paglabas. Amen? Kaya kasi sa preaching, kalisipan, sumisigaw talaga, iba yun eh. Pagtuturo, emphasis ang tawag doon. So, dito, pag nasa labas tayo, observe nyo yung pinaka-the best attitude na dapat meron tayo. Amen? So, yun lang. Kaya sabi po dyan sa, pakibasa nyo po yung Matthew 10:16. Behold, so matalino ka, pero hindi sila matatreten sa'yo na mamura sila. No? Ang ginagawa ko dito, kinausap lang kita tapos mapa. Di ba? So yun, pwede naman yun eh. Pwede ka maging makatotohanan without being rude. Okay? May kinig? Sana ito lahat natatatak sa iyo para pag nandun na tayo, kompleto na instruction, makaka-expect tayo ng mas maayos na results. Secondary goals to know. Ibig sabihin, importante yung kaligtasan, di ba? So ano pa yung mga secondary na hindi na kinalaman doon? So expect natin hindi lahat maliligtas eh. Una yan, dapat tanim na sa utak yun, hindi lahat maliligtas. Though yun ang gusto natin, yun ang gusto ng Diyos, yun ang gusto natin. Kaya ang reality of the matter, iba dyan, ang taniman ng anong kasinungalingan, dapat expect mo hindi na maliligtas. Ngayon, ano gagawin natin sa mga hindi maliligtas? Huwag mo sisimangutan. No? Nakakalungkot. Iba yung ano yung gagawin mo na lang? At least we have warned them. Okay? Natakpan. Hindi ko patabal. At least nawaningan mo. Positive pa rin yun. Diba? Sabi ni Bad kanina. Though, yun sa mamaya, sabihin ako dyan sa compound. Yung mamaya na yan. So, pero at least nawaningan mo sila. So, hindi ka talo, hindi sila talo. May isip nila yun. Isang araw, may narinig akong nag-preach ganyan. Baka may epekto sa kanila yun. Mandaan yun. Okay, nawaningan sila. At nakapagtanim ka ng buto. Sabi nga ni Bad kayo, magtanim. Si Pastor Jen, tulo namin yan. Tanim ka lang, hindi agad lahat siya mumunga. Iba dyan mumunga matagal, parang ibang mga halaman. Yung grass po, napakabilis tumubo. Iba, napakatagal. Katulad ng nara. Pero pag tumubo naman yung nara, napakatibay. So, ganun din po yung kaluluwa. Sabi dito sa Bible dyan, Colossians 1:28, ay basa, ready go. Moon. Ayun. Okay, so yung iba na turuan, yung iba na ligtas, yung iba at least nawa na yan. So iba medyo generation. Nasabi rin sa Acts 20:31, therefore watch and remember that by the space of 3 years I cease not to warn everyone day and night with tears. So importante yung warning, party po yan. Tandaan natin na warningan sila, na kadagdag na tayo sa kanila, hindi mo silang pasalamat o what. Isa yun sa mga goal natin. Kaya kahit makasiro ka ngayon, huwag naman, ha? Sa Pilipinas, pag marunong ka lang sa winning, halos hindi ka makasiro. Pero then again, ayun na yun. So may secondary, ma-warningan sila at least. Okay pa? Marunong ba kayo? Yes. Amen. 10:37 pa lang, ang bilis natin. Ha? Okay lang. Ito na po yung medyo bibigay tayong time, no? So kasi yan sabi ko yan. So may mga discount minsan na sablay. Kasi kulang sa planning. Ano yung planning? Lahat ng bagay na maayos. Nag-umpisa sa plano. Okay? Katulad ng bahay, hindi na plano. Basta tayuan mo ngayon yan. Kaya natin susundan yan. May budget ka ba? Hindi mo na plano na mangyayari sa bahay na hindi na plano yung paggawa. Nakakita siguro tayo nun, di ba?
Ayan, mga bahay na pinaplano, hindi maganda ang tapos. Pero yung planado, budget, schedule, pati siyempre hindi ka mag-ano, pag tagbagyo, tayo ka ba ng ano, ng bahay tagbagyo. Hindi mo plano, napaplano na yan yung weather. Okay. So sa soul winning, ganun din, i-assess muna natin yung ating workforce. For example, ilan ba tayo? Yan. Para tayo pupunta doon? Kaya ba natin? Naturuan ba yan mga yan? Basta na lang, hindi pwedeng ganun. So ngayon, dito na tayo sa saan tayo mag-soul winning. Okay? Sabi nyo, detalyado to. Saan tayo actually pupunta? Ano yung magandang place na puntahan para mag-soul winning? At yung mismong individual. Kasi minsan, andun ka na, nakita mo lasing. So, solving ko to, lasing. Kasi dati rin ako lasing geo. Mahirap pong makaintindi yung lasing. Sino na lasing na dito? Kasi po, ano pa yan. Dati ginagawa ko rin yan kasi hindi ko pa alam to eh. Nagsayang lang ako ng oras. Sayang. Siguro kalokohan sasabihin sa'yo, pasensya ka na, lasing nga, ayun naman pala eh. Maamoy mo naman yan. At mamaya, mabanggit natin ibang bagay. Okay? So, neighborhood muna tayo. Ano yung mga mas nag-focus tayo? Nabanggit ko kanina, yung rich neighborhood, madalang po yan magpapasok. Napaka-deceptive. Lalo pag nandun sila sa bahay, nagre-relax sila doon. Malaki na taas yung ano. Pag tinignan ka na, mukha kang, Bible, busy ako, busy na kaling pa. Pero meron po, nagpatuloy sa amin yan, pero napakabihira. So, expect mo yun, okay? Set your expectation accordingly. Kung talagang gusto mo makarami ngayon, huwag ka doon. Okay, kung andun ka na naman, minsan ganun kami dito sa malapit lang tayo kasi may activity after. Walang problema. Pero expect mo yung mga mayaman, madalang yan. And then, be careful not to trespass if not permitted. Okay, very safe. Kasi iba naman, tapang naman. Papasukin yung bahay kasi para maligtas kayo eh. Trespassing ka na eh, kung may aso doon. Nakakagat ka, sinisi mo si Pastor pa, sinabi na nga huwag kang mag-ingat eh. Seek approval, pwede po bang pumasok? Pwede po ba tayo dyan, dito? Yung mga matino naman yan, sila na mismo kasabi, huwag tayo dyan sa labas, dito sa loob. Ngayon, iba nga dyan, papakainin ka pa eh. Yun ang totoo. Kaya maging ano tayo, sa neighborhood muna, hanggat maaari, huwag tayo dito sa masyadong meron namang time and place, pang rin may mga mayaman, pero again, bihira po yun. Ang totoo eh. Minsan, pag mo na, na-call na yan. Yan, so ask permission. Pwede po ba lang magtanong mamaya ang hapon, meron tayong Q&A panel. Pero ngayon, pwede magtanong, parang baka mawala yung tanong mo. Pwede na agad magtanong kasi hindi naman ito pitching sa inyo na ito. Okay, so kaya may mga other sites na lugar na magandang pag-solving yun aside from residential. Nabagit kanina house to house, tama yun. Kaya sa panahon sa daming tao ngayon, ano yung mga napansin natin? Yung mga parks. Nakita ko dyan sa SM Sumatay, may park na rin pala kami dyan ba sa taas. Parang gano'n natin ginagawa na SM ngayon. Nakita ko rin sa Robinson, nandun kami sa Robinson ng Monday. Ginagaya nila yun. Ang ganda mag-solving doon sa Robinson nasa loob. Walang ginagawa yung tao, hindi yun. Sky Garden. Mga ganon. Sarap daw, umuulan. Sige, ulan ka lang. Doon pa sa Robinson. Walang ginawa yung tao doon, nakatambay. Hindi ba yung silan? Mamaya, punta tayo doon. Amen? So yan, i-assess yung neighborhood, yung site. Ayan. So may kilala kami online. Yung mga snowy, nag-snowy, paano gagawin mo? May paraan, may lugar. I-assess mo muna. Amen? Kung maulan, magdala ng payong. Okay? Kung malayo, huwag kayo maglakad, di ba? Kung maganda ng sasakyan. Meron. Ano ba? Ito na, individual profiling. Sabihin, sino yung unahin ko? Meron, nasa park ako, meron ditong 5 grupo. Kabataan, matanda, sa security guard. At ito, may baklava rito kung ano ba yun. Sino unahin mo doon? Ayan. So, ito yung sabi profiling, no? So, according to skill level, you may select which person. Kasi meron ka lang yung iba dyan, yung mga estudyante nakatambay, minsan nag-aabang lang yan na, alam mo na, papasok na siya. Nagkatrabaho. So, sino yung unahin mo? Ayan. So, dapat mabilis tayo mag-profile. Okay? So, ito yung mas malamang maliligtas, ito malamang hindi. So, dito yung exactly malalaman, pero meron tayong ganyang skill dapat. It should note it however that all people, so lahat sila importante, kaso nga iba, mas
receptive. So, sabihin ko na ano yung sa amin, na survey namin. Sino yung pinaka-receptive sa panahon natin ngayon? Madalas mahirap, tsaka bata. Hindi naman yung sobrang bata. Okay? Ano yan? Hello? Okay, so madalas, kasi yung mga matanda, madalas hindi lagi. Pero mga pilosopo, lalo pag bata kang soul winner, teenager, kasi ano bang alam mo? Ganun eh. So, i-profile mo na agad yung sino target mo at the moment. Okay? Nakakatindihan tayo. So, madalas mga kabataan, okay pa yan. Hindi rin lahat, ha? Yan, so yung mga sobrang bata naman, nagbiyaya ng Diyos, di pa naman mamatayan na. Diba? So, minsan, pag talagang di pa nakakaintindi, mahirap pa. Pero yung mga nag-practice sa soul winning, maganda yung mga bata. Isang totoo lang. Kung marunong ka magpasunod ng bata, the best yan. Yung iba, magaling dyan eh. So, unahan mo na agad sa tanas, di ba? Gusto maging bakla ka mga. So, maligtas na muna. Ayan, so nakikita ko dyan, profiling tayo. Ayan, nabanggit ko na to, no? Okay, ano pa? Pwede magtanong, ha? Ito naman yung mga lugar at mga tao na hanggat maaari, iwasan mo na. At mga tao, dapat na ka lang umiwas, di ba? Ayoko, share na mo din ako. Ay mukhang ewan. Unang-una dyan, mga bakla, sodomites. Yung pastor, ano naman yun, may kaluluwa din yung bakla eh. Sigurado ka? Okay, so kami very particular kami dito. Kasi again, kung mga batang, sobrang bata kami, marami kaming nasyara na malamya, no? Mga malambot. Kung bata, may pag-asa pa yan. Natindihan niyo ba? Gano'n din tayo. Pero pag talagang matanda, pumapatol sa kapwa niya, ang sabi sa Bible dyan, reprobate mind na yan. Bakit mo? In the first place, ako, hindi ko kaya tingnan yan eh. Buwisit ako eh. So may karapatan tayo tumanggi. Ano ba? Kahit ang Panginoon, binigyan niya tayo ng ganong honor. Sinabi niya, pag yung mga city, tinanggihan kayo, umalis kayo dyan. Let your peace return to you. Bakit ka masisiraan ng loob? Dahil sa masinong ayaw nang maligtas. Tingnan niyo ba? Mga patating bagay ito eh. So yung profile yung ano yan, ano pag-asa yan, lagi kasi nakita mo naman, lalaking lalaki, tapos nakapal, ano naman yan. Na. Okay? Ngayon, may mga tao na iniwala na pwede mamalig, bayaan mo na sila doon. Ako para sa akin. Kasi malinaw yung inaaral natin yan. Okay? Ano ba? Ngayon, ang lasing, hindi lahat ng lasing, wala nang pag-asa. Pero, at that moment, mahirap sila makaintindi. So kung meron namang ibang available na pwede mong paglingkuran at ministeryohan, doon ka na lang. Okay? Drugs mo naman yan. Iba naman, okay naman kasi nagtatrabaho. Diba? Nagtatrabaho siya, nakita mong ano siya. So hanggat mali, diba? Kung meron pang iba, doon ka na sa iba. Hindi ko sinabing bawal yun, hindi ko sinabing walang pagkasa. Pero, mas may iba pa, doon ka na lang. Yun, yung mga aso, yan, aso. Yung mga taong may aso, di lahat ha. Di ba, may aso eh. May napansin ko, parang nga, takot sila lagi sa magnanakaw, takot sila sa ganyan, okay? So pwede mo sila iyahin sa hindi maingay. Okay? Kasi pwede makasakit, pwede ba? So mag-ingat kayo doon. Okay, dinidetalye natin to ha. Saka sa experience namin gano'n. Kung may aso yan, ang ingay ng aso eh. Huwag na lang. Sorry, di ba? Ganun talaga eh. Ganun talaga, kasi masyado kang takot sa magnanakaw ngayon. Nilapitan ka sa winner. Patas-patas lang. Pwede naman, pwede kayong lumayo. Pwede patahimik kayo, ilagay sa iba. So yun yung mga profiling lang po to. So, may tanong po ba dito? Bakit kailangan niya basta? Kasi nga, isa sa mga goal natin hanggat marami. At tama totoo, tamang professional faith, kaligtasan. Hindi pwede sabihin, okay na yung isa, yung pareho sa 100. Sinong math teacher mo? Hindi pareho yung isa sa 100. Minsan yan, rhetoric lang yun ha. Ibig sabihin, importante ang isang kaluluwa, totoo rin yun. Pero importante ang dalawa. Importante 100. So ngayon, paano tayo makarami? Hanggat maaari, mabilis tayo mag-assess, and then profile, and then i-boost natin yung oras natin doon sa maayos na mga prospect natin. Amen ba? Amen. Amen.
May tanong. Okay, sa kanan. Okay, pwede po ha, anytime. Hanggang pa lang, bilis lang pala nito eh. Kasi nga, iba sa inyo experience na, iba naman, ano lang. Kailangan lang pakalalahanan. Nabanggit na, ano pa yung mga dapat i-avoid? Nasulat natin, gusto natin maligtas hanggat maaari, kaso, ito yung mga hyper-spiritual person, naka-experience kami din ganyan eh. Tinatanong mo lang, opo, hallelujah, amen. Yung pala Pentecostal. Pero may hyper-spiritual naman, sandali lang. Ang hirap din nun, no? So, sandali, ano ka na ba? Tanong. Katulad yung pastor, yung sinasabi na yung umattend sa amin, pagkatapos umattend dito. Si ano, oo nga, tama po yun. Pinalis Nakita na namin kami dito. nung nakaraan doon mismo sa tapat ng church namin eh. Oh, De, ano sabi? madaldal talaga pag bakla. Ayun nga eh. Kung ano-anong sinasabi. Tinapat ko yun dito kasi sabi Kaya ko nga sabi, eh. tama yun eh, wala. Sabi ko, Sayangin mo lang oras doon. totoo po yun. Hindi ko Totoo naman po yun. sinabi, dito kami. Totoo Magsasayang po mo yun. lang oras sa mga ganong klaseng tao. Totoo po yun. Importante yung oras. Amen? Sana nakuha niya. Resources natin yan. Katulad ng pera. Oras, importante. And therefore, kailangan mindful tayo kung tayo magsasayang. Okay. Isa style din nila, may nakaanong yun. Talagang tatanong ka kung wala interesado. Oo. Pero actually, dinadivert na yung oras mo sa ibang tao. Alam mo, spiritual eh. Alam mo spiritual. Okay? So, salamat. Kaya maganda itong seminar natin ngayon. Meron tayong mga ano dito. Okay? Experience. So, avoid being too confrontational. Yung iba lang, pag trinovoke ka naman, na na-express naman namin dito, yung sa Iglesia ni Soriano ba? Sabi ko lang, hindi siya una na namin. Ayaw namin yan. Ano bang pangalan ng church nyo? Alam ko agad eh. Iglesia ni Manalo, Soriano. Either of the two. Pero alam ko later, Iglesia ni Soriano. Sige po, dito naman kami sa... Nung sinesya na namin to, nakikialam pa. Ay, hindi, huwag yung pakinggan. Sagutin nyo muna. Ano ba ang pangalan ng church nyo? Bastos ba? Kaya ngayon, kung hanggat maaari, para hindi ma-unsyang yung ating ginagawa, di ba? Iwasan natin yun. Kung ayaw na makinig, go-oppose na yung tawag sa English na yung confrontational na o yung kasi parang gusto na ng debate, hindi naman kailangan. Pwede mo na iwasan. Sige po, saka na lang po kayo siguro, sana. Sa iba na lang po kami. Okay, importante yung point din po ito. Kasi iba dito natitiisod. Basta okay lang mag-bat in ano. Okay lang po kasi basta send lang nila sir. yung point na ganyan, yung confrontational. May mga tao talaga na yung nagsusulwini ka, ikaw confront ka, parang i-intimidate ka ba? Exactly. Tatanungin ka. Sa totoo lang, hindi naman lahat ng tanong ko dapat mong sagutin eh. Exactly, lalo na sa ano, kasi meron ka lang goal sa ngayon, maligtas Yes. yung iba. Ngayon, handa tayo sumagot eh, kaya ang dami na iniipon sa YouTube eh. Pastor, Lahat ng topic andyan na, pero hindi ngayon. Yes. Tama yun. like what we experienced nung nandun pa ako sa main church. Nag-ano kami doon sa megaphone kami doon sa pintuan ng langit, Heaven's Gate. Heaven's Gate, di ba? Mga yung mga Pentecostal, may doon pa kami, ako yung leader. Kasi nag-preach ako na sabi ko, ang Diyos, mayaman. Hindi kinakailangan ipaglimos yung gawain ng Panginoon. Okay. Then pumasok kami sa Heaven's Gate. Paglabas namin, inabangan kami ng mga yung may Amerikano pang negro doon eh. So, inabangan kami. Talagang intimidation ang gagawin eh. Tinanong agad ako eh. Anong karapatan yung mangaral? Yan. Yun ang tanong Ano Buti sabi? na lang, na-inform ako ni Pastor Lito sa mga ganong senaryo. Ang sagot ko, anong karapatan mong magtanong? Ano sabi? Wala, hindi binabalik niya yung sagutin mo rin ako. Nagalit ko, inali yung namin. Tindi, no? Wala, kasi kung sasagutin mo yan, sasayangin Okay, na so yung this time po, ayan, salamat doon sa ganung reply. Sagutin ko na rin ulit yung kasi nabanggit na rin yung compa, no? So sa amin ganito, kaya ito sa point na to yun, no? So nasa inyo yun, pero ako po kasi inaaral ko din yan, tama ba yung mag-compa?
Okay? Nasa inyo yun, pero ganito kasi. Kaya nga, inaral ko pa yan, ang haba ng document na Biblical by Street Preaching. Ano sagot doon? Pero wala naman siguro masama kung gagawin. Ayan. Pero mas biblical ba? Ang sagot doon actually doon, yes. Pero depende, anong klase method mo? Kasi yung street preaching, pwede ako mag-soul winning sa street preaching yan. Kasi soul winning ka, street ako. Iba talagang totoong pahanga. Magsisi na kayo, yung mga adulterer na dyan. So maganda na warning nga. Kasi ito yung aking personal lang ha. Okay, sa personal. Ganito pa. Paano ito yung point na to? Avoid being too confrontational. Para sa akin, sobra yun. Kasi kahit ako may Muslim na nag-preach yan, nasa Muslim country ako, gusto mo bang sigawan ako ng isang bagay na hindi ako interesado at the moment? Pwede niya ako tanungin. Pwede ba kitang sharean, gusto mo bang magbalik sa Islam? E syempre sabihin ko, ayaw ko. E at least binigyan niya ako ng choice. E paano kung wala na akong choice? Yun na, pinarinig na yung ayaw kong marinig. Di ba? Yan ang point doon. So, kaya ang soul winning maganda, nagpapaalam kayo. Never ka masabihang bastos ka kasi una, hindi talaga. Yun ang bagay sa kanilang So, yun. So, I believe, isa yun sa mga point dito. Kaya ako doon. Kasi yun yung, binasa ko din yung mga point nila dyan. Pastor, siguro kaya maganda itong na-i-inform yung Exactly. mga kapatid. Kasi halimbawa, kung may ganon, talagang ang ang street preaching tanim. Pero yung ang pinakanon din, yung mga individual na Personal. Oo, personal. Ayun na kasi pag-usapan namin yung ba nagtatanim. Pero sa akin kasi ganito. May nakausap ako dun sa Facebook, may nagsabi dito. Mukhang mabait naman. Una, chinat ko. Ay, kamusta pa ang ginagawa niyo po? Nagtatropa nga sila. Basta, kamusta po for this year, ilan po yung naligtas na ginagawa niyo? Napalagay niya na sinabi. So, napalagay niya, may maliligtas ba sa ganun? Nasabi niya, baka po 2. So, ganito, ito naman, another perspective. Eh, kung nag-soul winning ka for that whole year, kung maka-10 ka, pwede ba yung kumparin baka 2 sa 10? Yun ang point ko doon. Isa sa mga inaano natin dito. Hindi pwede sabihin, wala namang masama. Kumpara mo yung baka 2, saka 10. Sa amin po, ito po yung stats, no? Last year, 2025, 931. So, ano po yung concrete po yan? Yun ang importante point po dito. Konkreto yan. Hindi yung baka. So again, hindi yung accurate yung baka 930 lang yun. Hindi mo alam. Okay. Kahit isa, may importante na, di ba? Pero, mas maganda yung 2. Mas maganda yung 5. Mas maganda yung nakon yung point. So, meron pa rin. Okay, so again, yung iba may differences dyan, pero tingnan nyo rin yung better. Okay? So, wala na talang perfect, pero meron pa rin. Okay, so yun, napasok yun sa avoid to confrontational kasi nga, nahadlangan yung dapat mong magawa. Sa halip na makalima ka, nakaisa ka lang. Okay? Yung mga business-minded, ganun yan, inaaral nila lahat yan. Anong nangyari dito ng araw na to? Bakit 5 lang? Bakit usually, sa amin ganun, may trending yun. Tatawagan kami nun, ano nangyari dito? Alamin yun, yung root cause nun, bakit? Ganun din tayo dapat. Hindi, okay na yung isa. Isa naman. Hindi tayo dapat ganun. Ayun ang akin, ha? Meron po tanong? Kaya, be in a probing mode while doing soul winning. Sabihin, inaalam mo. Interesado mo ba siya? Parang nangingit-ngit na yung Kasi baka iba yung yung way of speaking mo. Hindi naman kailangan. Yung mga taong di sanay sa So, again, kaya hindi madali ito pero kaya makukuha niya. Makikita niyo naman yung tingin sa oras, ganyan. May mga ganun, dahil iniiwanan ko po yun. Tatanungin ko, interesado pa po ba kayo? Tutuloy pa ba natin to? Baka mas importante sa ilabadan yun. Hindi ganun medyo ganun. Hindi ganun exactly yung salita ko, pero baka po, siyempre tuloy natin to para masigang kaligtasan. Walang masamang ganun. Walang masamang huminto din. Ayaw So at least matatanim din sa utak nila yun, yung taong naglilingkod sa Diyos, hindi tipong parang namamalimos ng atensyon. Amen?
Binigay sa atin ng Panginoon yun. Lagi, naalala niyo kanina sinabi ko, Panginoong Jesus, sabi na, ayaw ng city na yan, buong city yan, inaayawan kayo, sinasagaduhan kayo, umalis kayo dyan. Sila ang mananagot sa Diyos. Kasi inayaw ka, kaya po maraming bansa kayo na wala masyadong gospel, alam mo bakit? Kasi gobyerno na nagsabi, bawal sa amin yan. Gaganahan ka pa pumunta North Korea, wala na sila doon, sila na nag-decide eh. So ganun din sa atin individually, kahit sa mga cities, sa mga subdivision, but Sa akin kasi, ganito yan. Pagpapaalam ko doon sa bibitnisan mo. Yun. Ganito yan i-share ko lang, mabibilis lang to. Ah. Kapag nagpaalam mo doon sa biniwitnisan mo, ibig sabihin, binibigyan kanya ng authority na kausapin kanya. Yun. Mag-usap kayo. Pag hindi niya pinayagan mo, kausapin. Yun. Kasi yan ang pinakasusi dyan eh. Pwede ba ako mag-share ng word of God? Pinayagan kanya, yun yung pagkakataon na i-share mo yung salita ng Diyos. Yun yung pagkakataon na kailangan mo talaga, alam mo yung sinasabi mo. Regarding naman doon sa trompa, kung sa inyo hindi epektibo yun, huwag nyo gamitin yung paraan na gano'n. May kanya-kanyang churches kasi, di ba, sa tracks, sa one-on-one, sa trompa, doon kasi sa gate 1, lahat ginagawa ko lahat na trompa, one-on-one, tracks, yan. Basta kung saan mo nakikitang doon ka-epektibo, doon mo gamitin. No? Basta yung paraan na ibibigay sa'yo ng Diyos, bibigyan kanya rin talaga ng karunungan pagdating dyan. Kaya maganda yung ganyan, merong mga talagang, akong ginagawa ko ganito, ewan ko lang epektibo sa inyo. Di ba may wini-witnessan ka, papaalam ka, pwede bang isama kita doon sa group chat? Kasi nga technology, lahat ng nawi-witnessan ko, nilalagay ko sa isang group chat, at doon ko sila pinapalo up lahat. Doon ko sila, para mapaalalahan ng Word of God, doon sila lahat. Okay lang ba sa'yo, kunin ko yung messenger mo, sa Facebook mo, ilagay mo sila sa isang group chat, ito ang pangalan, nilagyan ko sila doon, Discovery Class. Lahat, nandun silang lahat. Tapos lahat ng tanong nila, doon na rin sila nagtatanong. Tapos nagugulat nga ako na biglang may magsasabi, kagaya nga si Elizabeth, sabi niya doon, atin po kami sa linggo. Gulat na lang ako kasi nandoon, nagpapadala ako araw-araw ng mga verses at doon na rin ako nagpa-follow up sa kanila. Kaya nagkakaroon ng bunga. Basta sa akin lang to maganda kasi yung ganito para at least yung idea ko nakukuha nyo, yung idea ni Pastor John, Pastor Ace, napapagalo-halo, kung ano yung nakikita mo, gamitin mo. Malalaman natin yan pag doon na sa application, sa bukas. Oo. Kung doon ka maganda doon sa inyo yung house to house, walang problema. Kung pwede sa iyo yung ganito, basta nasa pamamaraan mo na bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Pero ang mahalaga dyan, mai-share mo talaga yung gospel sa kanya. Okay. Tapos, siyempre, wala naman tayong, gusto rin natin, madala natin dito. Di ba? Kasi may iba yung epekto pag may bisita sa church. Sumisigla lahat, nag-i-encourage sila. Yun lang yun na yung akin lang. Tama yun so yun lang. Tama yun, kaya yun gusto ko talaga dito pag may tanungan. Ang panalo, parang market yan Oo. Ito nagbebenta ng isang cellphone na mura lang, kaso sirain. Pero yun ang budget mo, yun ang gugustuhin mo, bibilin mo, di ba? Itong isa, masyadong mahal, kaso ayaw mo nang bili ng bili, gusto mo matibay, yan. So kaya may mga idea tayo, ganito kuya, kaya itong grupo namin yung tatlo. Medyo ganyan kami, no? So, maganda yun. Okay, sinasabi ko naman sa inyo to. So, yun nga, sa confrontational, iwasan natin. Pero tama yun. So, ano yung palagay yung better? Kasi kayo naman ang aani. Kasi ako mismo, ang dami kong nakuha sa ibang tao. Yun ang totoo. So, walang isang taong lahat andun na. Alam lahat. Actually, maganda ito kasi yung na-orient tayo. Kasi sa totoo lang, when we started, wala rin sa ayos yung mga approach namin noon Just imagine, may makita kang bakla. Kayo mga lahi ng ulupong. Kayo mga palit. Ayan. Totoo po yun. Totoo po yun. Kasi may iwasan. Pag naiwasan yung away, panalo kayo. Natinda niyo ba yan? Catholic Church, magpipreach against ng katulad nun. Pinagbabato yung mga Hindi naman kailangan, di ba? Wala tayong na-accomplish, di ba? Pero tapang yun Hindi ganun Hindi ganun ang goal natin. Kaya nga nakita nyo kanina kaluluwa, mas marami, mas maganda. Okay? At totoo yun ang importante, obviously yung totoo pa.
Hindi yung basta may mabilang ka lang. Pag yung medyo yung agresibo yung kausap mo, hingi ka sa panong wisdom, na-relax ka lang, medyo kalmado ka lang. Kahit na naghiwalay kayo na medyo siya, relax ka pa rin. Oo. Hingi ka sa Panginoon ng karunungan na, Lord, bigyan niyo ako ng calmness. Pagkausap mo yung mga taong parang ang hirap kausapin. Ang madalas sa hindi, pag marunong ka talaga, pansinin yung mga taong marunong, hindi siya yung ay pag sa'yo, hindi ka sasayangin oras ka sa ano. So yung katulad nung gusto natin baligtas sila, kung ayaw nila, sila talo. So wala dapat sama na loob para sa iyo. Kasi karamihan dyan, ipoprovoke ka, maniwala kayo. Oo, yun nga. Diyan lagi yung yan, Mga prideful tatapatak yun, kayo. iwasan natin. Ganun lang, hindi ka ng wisdom sa Panginoon lagi. Ayun, nakalagay na pala, sakto no? Yan. So, kasi pag tinuloy mo pa yun, ayun, emotionally, Yan. wala na. Okay, so yung pag talagang ayaw, sige po, next time na lang po sana. Okay, bye-bye. Salamat At least po. hindi Yan. yung sabi nga sa English, you don't leave a bad taste. Kasi nagpakilala kang Baptist, tapos baka kami susunod ko, tapos ikaw ay nauna. Mga Baptist, ganyan pala eh. Naintindihan niyo? Hindi talaga at that time. Na-experience namin yan dito sa Balante. Ako yung nauna, mon. Ay, ayoko po. Maya-maya, si Father James nakasunod kasi nakahiwalay kami. Baka 20 points siya lang, sabi ng tao. Mukhang talagang inano. Kaya lapitan ako ng gospel. Sige po. Ano mo yun? At least hindi ko siya inano. Mo kasi lumayo ka dyan. Hindi ko ginanon. Hindi pa. Okay. Okay, tuloy natin. So, gutom na ba kayo? Ako gutom na. Hindi, maaga pa. Mag-merienda na kayo. Alas 11 pa lang po, no? Nagtetext sa akin, dali wala na. Ayan, ito na. Ito pa yung mga hirap daw. No? Sabi nila, pinakamahirap dyan, lalo sa mga bagong soul winner, yung mag-umpisa. Kasi hindi mo alam kung paano mag-umpisa. Pero pag nasanay ka ng dali lang. Okay? So, umpisa natin. Paano hindi magiging mahirap? So, paano nga ba? Okay, so, note that this part can be often the hardest part, okay? It can be, pero it can be easy also. Pero asahan nyo na, kasi pag talaga nagsisimula, hindi pa kayo familiar. Pinaprofile nyo yung mukha, mukhang masungit. Mukha lang yan. Maybe lang, mukhang mabait, hindi pala. Okay? So kaya, anyway, kasi pag nakapagsimula ka na, alam mo na yung presentation, madali na. Okay lang yung sandali. Kaya, yung umpisa, huwag natin, talagang ayusin mo, magalang, hanggat maaari mo kung may attention niya, hindi pwedeng hindi. Ito pala yung ko sa amin sa nagbibigay ko, natutawag trucks. So, ang problema doon, again, sa iba, pag hindi ka marunong, yung iba, alam ko nangahabol, baka ka nagbibenta ng credit card. Kahit yung magbibenta ng credit card sa mall. Sir! Ganun ka, mo. Higing parang wala kang dangal ba? So lalo yung gospel, natin ito pinapalimos. So kaya, yung approach mo pala, talaga kunin mo agad kasi importante ito eh. Good morning, ganun agad. Sanayin mo, good morning, wala ka lang masamay tension eh. Kung ayaw mo, wag. Okay? Good morning, pwede ba? Ang po sa gusto mo siya lang ang salita ng Diyos. Wala masama, kung ayaw mo, di wag. Di mo masama yung ganun ha. Ayaw mo, di wag, ganun. Pero, sige po, di ba nila laki kang madalas, ganun kami ha. Laging mag-smile ka. Smile, importante kasi yan. yung impression ng mukha, tinitignan ng tao rin kagad yan. Totoo yan, basic yan ng no? So, solve ka na kasi mangot. Ayan. Pwede yun. Diba? Hindi ako nagsabi nun ha. Kailangan masaya ka. Now, once you've started, madali na. Okay, therefore, take time to think about this and make yourself ready. Yan. Nag-pray ka na. Kasi minsan pag tinatamad mo, baka ganyan. Sa mga nag-uumpisa ganyan, kinakabahan, baka ganyan. Kaya talagang iyan mo to. Pag-isipan mo, paghandaan mo mabuti. Tama yung sabi ni Pastor Clark, ang excite na. Kasi ang isi-share mo langit eh. Tama. Pagkatapos ang mukha mo parang puputin. Ayan. Yun po yun. Ito po yan. Okay? So, nag-enjoy ba? Amen. So, ayan, madali na yan mag-start kaya. Ngayon, blank from those who have done soul winning a number of times. Learn. Okay? Ganun nga. Kasi hindi ka makabisado yung buong seminar eh. Pero pag sumama ka sa marunong, na-observe yun, nakalimang session kayo, nakalimang kayo,
pareho lang pala to, kaya ko rin to. Ganun eh. Itong mga to, sa akin, mahihiyain itong mga to, pero natuto eh. Oo, ganun eh. So, matuto ka doon sa mga gumagawa na yan. Hindi magiging mahirap yan. Kahit bata, natututo sa repetition. No? Yan, no? Hindi ko excuse. Siyan lang. Okay. Paano pa magsimula? No? Selecting which door or person. Paano tayo mamimili? Yan. Nabanggit natin yung profiling kanina, di ba? So ngayon, good door para them, go on with the blank door and the blank street. Ano yun? Every. So huwag ka na mamili agad maaari. Kasi, sino kaya dito? 10 to. Naubos na yung oras mo mamili. Lord, pakita mo sa akin, Lord, sino dito? Uy, wala pang sagot. Wala pang sagot yung time. Hindi. Lahat na yun, katukin mo na. If you skip to plan, kung talagang, balikan mo. Yung kaso mahirap nga balikan nyo kasi hindi mo naalala sino man skip ko dito. So, huwag mo na skip. Okay, when in doubt, just trust the Lord. He will deliver as promised. If you don't turn out well, move to the next. Okay, so gano'n, kung hindi ka sinagot, binastos ka, move on lang, huwag mong personalin. Okay? Move on tayo. Ayan, pag kumakato ka na, ano yung mga tips lang to eh. Make the right friendly knock, just the blank volume. Just the right, okay? Paano kakakatok? Detalye na to ah. Ano yung magandang katok? Kinakaba, akala na pulis. Hindi ka pulis. Amen? Huwag ka may masyado mahina. Ay, wala sumagot. Sayo. Yung makikinig nila, pero friendly, di ba? Okay, makikinig nila yun, di ba? Sino kaya yun? Yan. So, don't just the right volume. Yan. Don't bang the door. Yan, mag-ibang na. Sakit pala yun. Okay, so ayaw mong ma-turn off sila, ayaw mo rin naman. Yan. Doorbell. Ting, 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 ting. Ting, ganon. Umpisa pa lang, sama ng loob sa'yo agad. Huwag ka mapapakausapin, no? Ano yan, Bible? Loko-loko ka. Umalis ka dito, di ba? So, isa lang. Ting. Pag wala, antayin mo ng another, Ting, dong. Yan lang. Yan. Kung wala, di wala. Next door again. Tanong. Sa pagkatok, gawin mo lang muna. Tao po, lang. Maganda umaga po, kahit walang tao, ganun sabihin mo. Pero pag kumatok ka na, huwag masyadong malakas. Lang, dahan-dahan lang, alalay ka lang. Ano? Pagkatok. Pagkatok. Isang katok, naka-spaghetti pa ba? Naka-spaghetti yung babae. Yan ang tanong. Solving yung bakasyon. Hindi gaganahan. Magandang tanong yan. So tama yan, kaya nga sabi sa inyo lagi, naranasan din namin yan. Kaya nga May kasama ka. hanggat may kasama ka. Kasi yun nga, may ganun. Yung mga ganun mo, ingin ka baka hindi yung babae yun. Meron talaga. Hindi babae. Di nawawala yung lalo na yung mga young people. Kailangan dalawa kayo. Yung naranasan ko, ganun sila yung mahihiya eh. Oo. Pag nakita na ng mga totoo ko, ay, sandali lang. Yan, Napagano. sila. Ayun, so kaya nga dapat nanalangin ka lagi. Oo. Yung totoo yun nasa pagbahay-bahay talaga. Iba syempre, wala namang dito lang sa bahay. Iba naman, kaya mas gusto ko minsan, nasa harapan lang ng pintuan, hindi nakikita rin ng iba. Okay, so yun. So pagandaan natin. Okay na? Yun ang lagi isip ng misis sa akin. Guys, saka, halimbawa, may katok ang ganun, pinapasok ka. Kailangan dalawa kayo, di ba? Pero pagpasok mo pa lang, kailangan nag-observe ka na rin. Kung anong klase ng uri ng tao. Kahit hindi mo pa siya nakausap kasi sa bahay pa lang na hingi ka ng discernment sa Panginoon kagad. Tapos, tayo ka lang, hintayin ka ng paupuin ka, huwag kang magmamadali kasi yung mga taong kausap mo na yun, inoobserbahan ka rin nila. Tsaka lagi ka sabi ko nga, lagi kang may hawak na Bible kasi hindi, ito, protection mo pag lagi mong dala. Kasi pinapaalalahan ka ng Diyos na kahit naka-spaghetti yan, ang dahilan mo kaya ka nandun, yung salita ng Diyos lagi, ang Panginoon. Pero pag wala kang dalang Bible, delikado ka. Oo. Ang pagsosolve, andyan ang danger. Akala nyo ba lagi ikaw yung agresibo? Ang kaaway, gagamitin rin yan sa'yo.
kung talagang ang dahilan mo kaya ka nagsosolve ay talagang i-win siya. Baka makabandang dulo, ikaw ang mawin niya. Totoo yan. Ikaw ang madadala. May danger sa soul winning. Hindi lang puro ang resibo ka ikaw rin ang dadalhin niyan pag hindi ka naging maingat. Kaya lagi kang may kasama, dalawa kayo. Mahirap pa nagsusolve. Nasa Proverbs yan. Oo. Naalala nyo, di ba? Ingat. Okay. Okay na po. So ito na lang yung lagi mo isipin. Kung mangangatok ka, imagine mo ikaw yung andun. Sino yung gusto mong sagutin? Kasi minsan pag inaantok ko, wala namang inaasahang lasada, wala namang inaasahang... Yung iba doon, katok ka lang, wala ka, yan. Kaya ngayon, sasabi dito sa lesson natin, imagine mo ikaw yung nasa loob, sino yung gusto mong sagutin? Yung iba naman, sobrang, yung iba naman, sobrang, ano yung iba? Tao po, okay din naman yun. Gandang araw po, yan. Ganyan lang. Kasi iba naman nakakaasa din, magbebenta ng ano-ano, di ba? Anyway, so nakakuha natin. Seryoso tayo dito, iniisip natin lahat ng bagay. Yung pinaghahandaan. Ayan, sa labas naman, sa labas. Eh, paano doon sa labas, pastor? Walang pinto. Eh, nasanay na akong katok eh. Ang ganda na nga ng katok ko eh. Pre-practice ko. Eh, kaso sa park, walang pinto. Paano yan? Okay, approach confidently, make yourself be heard. Eh, kasi pag umpisa tayo, yes. Sorry, kita na. Hindi ka narinig eh. So, alam mo importante gagawin mo, hayaan mo huwag kang mahiya. Good morning. Ako madalas ganun, good morning po. Para, tapos mapapag-good morning din yan. Nag-session po kasi minambalo para sigurado yung langit eh. Okay lang ba, share na namin ngayon. Ganun, confident. Amen. Yeah. Let yourself be heard. Narinig ka, hindi yung Kasi pag ginanyan ka na, nireject ka na rin nun, ikaw, mawawala ka na ng gana minsan eh, intimidate ka na eh. So, kailangan narinig ka, start with a blank gesture. Friendly, very good, no? Ano man yan, di ba? Kasi yun, anong pakit mo, di ba? Huwag namang ewan. Almost the same for those that you will meet walking. Don't blank people around. Nabanggit ko kanina sa credit card. Don't chase. Kasi pag ayaw. Natindihan niya kasi makababa tingin mo sa sarili mo yan eh. Hindi nga dapat eh, di ba? Huwag mo silang habulin. Meron pa, hindi, pasasabi ko lang. May isa pa ako doon sa binanggit. Saan? Ito pa, pag kayo makikipag-uusap, para makuha niyo yung tiwala agad ng tao, alam niyo kung ano, yung eye-to-eye contact. Yun. Kasi yan ang pinakamahalaga sa soul winning. Kasi yung mata, dyan na kagad nangungusap kung ikaw totoo sa sasabihin mo o gagawin mo sa kanya. Yun ang way of communication sa tao, yung eye-to-eye contact. Siya, tignan mo sa mata. Maniwala kayo. Kasi nung dati nung nag-a-apply ako ng trabaho, lahat nung hindi nag-eye contact, hindi kinuha ng manager. Ibig sabihin kasi yung eye-to-eye, nag-build ka agad kayo ng trust niya. Maniwala kayo. Totoo po yun. Pagkakausapin mo, nakakuha na kayo, pag nag-apply kayo trabaho, tignan nyo kagad yung nag-i-interview sa inyo sa mata. Totoo po yan. Kahit saan actually yan eh. Kahit saan yan ang gamit. Mata. Sa preaching, ganoon din. Yan, Sabihin, pag hindi ka nagsasabi yung totoo minsan, ayaw mong tumingin sa tao. Yan. Yung iba naman, minsan nakukuha rin nilang mali yun. Pero still, practice natin yun. Kasi, tama yun eh. Makukuha mo yung attention ng tao na totoo siya sa iyo. Hindi siya scammer. Ito, importante rin to. Iba kasi paligoy-ligoy. Meron pumatok sa akin dito parang lesson ng Jehovah's False Witnesses. Sabi, kamusta po kayo dito? Kami po ay hindi nagpakilala muna. Ganyan po mga style niya. Mukhang mo, hindi nagpapakilala yan tayo. The first, baptist po kami. Kaya ako, pag hindi tinanong, hindi ko din ako nagpapakilala agad. Pakilala, pag nagtanong, sabi ko agad. Wala tayo tinatago eh. Pero sabi dito, state up front your, sabihin mo agad yung purpose mo. Bakit mo kinakausap? Share na po kita sana. Okay lang. Importante po yan kasi iba naman street style, diba? Eh, kamusta po kayo? Meron po ba kayong inati ng church? Yung style nila, ako, sa akin hindi effective yun.
Ang gusto ko kasi pag tumanggi talaga yung tao, mali tinanggihan. Lagi na gusto ko gano'n. Nag-umpisa kami. Pag tumanggi sila, bahala na sila. Kasi sinabi mo na yung ano eh. Yung gusto mong gawin, maligtas sila. Kung ayaw nila, at least alam nila inayaw nila. Ang wala ba yan? So anyway, ito pong mga ganito, may iba-ibang style din yung ano eh. No? Pero yung inalagay ko lang po dito yung sa experience namin. Not best, no? So don't waste their time and yours. Kaya sinabihan mo, kung ayaw nila kaligtasan, atheist sila, huwag mo sayangin yung oras mo, huwag mo sayangin yung oras nila. Okay? Tip yan. Don't let the prospect blank. Ano yan? Make them feel important as they are. Huwag mo silang i-hang. Ano yung hang? Bakit kanina, nag-uusap kayo. Diba? Dalawa yung nagsasalita. Uy, kamusta yung ano yung isa dito? Ba't kayo dito? Ba't kayo nag-uusap na? Ako yung kausapin nyo, di ba? Kaya hanggang pare walang dull moment na tinatawag. Yung, di ba? Parang kayo dito, kung nagsasalita ka ng ganito, yung may inaantok na dito, tapos yung isa, hindi mo ina-address, yan. So, ganun yung soul winning, napaka-importante, limited period of time lang kayo. Huwag mo siyang nakahang, okay? O baka may tanong siya, okay yun, tanong ka muna, kasi hindi naman tatanggap dapat yan. Hindi niya intindihan yung sabi mo. So, sagutin mo na. Kung sakali lang ha, unless yung topic niya is napakalayo sa kaligtasan, sabi mo, saka na po yan. Pwede yun. Okay? Kaya huwag mo siyang left hanging. Next, take block of the conversation. Ito, importante rin to. Alam niyo na to. You knock their door, you started this, you should take control. Nabanggit na rin pala, no? So, take control of the conversation. Huwag niyong hayaan na nagkwento na siya. May ganyan na kasi. Wala atang makausap sa buhay. Nung kinatok mo, nung kinausap mo, uy, may makakwentuhan na ako. Siya na yung nagkwento ngayon. Alam mo, dati ganyan ako, ganyan, tapos ganyan, ganyan. So, umpisa okay lang yun. Okay? Pag nakikita mo, makwento pala itong tao, tapos sandali. Huwag ka ganyan. Pero ikaw yung mag-control. Hayaan mo or isipin mo paano mo maibabalik yung control sa usapan. Kasi ikaw yung pumatok dun eh, ikaw yung may purpose, ikaw yung lumapit. Normal lang na ikaw yung mag-control ng conversation. Ano ba yun? Kasi tinanong mo siya siyang una eh. Papayag ka ba? Siya lang kita ng 30 minutes hanggang isang oras. Tumayag siya. Tapos ngayon siya magsasalita. Hindi pwede yun. Amen? Hindi bastos yun. Kaya nang kulit. Hindi bastos yun. Okay? Normal lang na mag-control. Ikaw yung mag-control ng conversation. Malinaw ba yun? Eh basta mahihain ako eh. Kaya nga dapat. Ano mo eh. Ano mo tayo dito? Pag-aralan mo, hindi maging mahihain. Hindi naman lagi natin ginagawa ito, tsaka hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Dito lang eh. May quote pa kayo nung una eh. Pwede ba share lang kita ng salita ng Diyos para maligtas ka? Pumayag ka ngayon. Tapos ikaw magsasalita? Hindi pwede. Dapat ako. Amen? Question? Ay, sige. May dalawa kasi Sige. May dalawa kasing klase ng pakikipag Kailangan, alam mo na yung product knowledge mo, di ba? Ang product mo yung Bible. Meron pa isa yung people knowledge. Ngayon, maganda yan, na-sharean mo. Pero pag yung tao naglalabas sa'yo ng something, tapos ka na magsalita, na-sharean mo na, di ba? Napatanggap mo na. Huwag mo kaagad iiwanan. Kasi yan, may mga tao na pagkatapos mo na i-share yung gospel sa kanila, kailangan may sympathy ka rin. Kasi doon nagkakaroon ng connection na hindi lang ang concern. Yes, ang main concern natin, ma-share natin yung gospel, tapos ka na nga. Pero ang tao kasi, lalo mo makukuha yan kapag naglalabas ng problema yan. Hindi ko naman sabing ikaw magsolusyon ng problema niya. Pero ang tao, kailangan lang ng may kakausap at makikinig. Medyo wag mo rin, ay okay na po, tumanggap na kayo, wag mo kagad iwanan. Kasi doon sila magkakaroon rin ng, nandun na, nakuha mo na nga ng gospel. Pero mas magkakaroon ng interest yan kung magkakaroon ka rin ng interest sa kanya. Doon sa aspeto ng kanyang buhay rin. Kasi tandaan natin, hindi lang, yes, andun na nga tayo sa nawitnessan. Pero kailangan may simpatya ka sa kanya. Okay? Meron na ba kayo nakausap ng gano'n pagkatapos mo sharean? Nagsasabi ng problema. Kailangan maging wise ka doon. Okay? Pakinggan mo lang rin siya kahit konti doon sa problema niya. Isang araw madadala mo yan sa church. Tapos doon mo na siya anuhin. Kasi marami ako na-encounter na ganyan.
Okay, so yun tayo Para yun. hindi pwedeng hindi. Pero nga, dapat alam mo yung limitasyon. No? Oo, huwag masyadong kunin lahat. Oh, so importante maligtas muna. Oo. Okay, pag naligtas na, kahit ano na yun. Kung gusto mo madala sa church, matulungan siya. Yan, yan na yan. Pero ingat ka rin kasi may nabubudol din eh. May mga Oo, ganun. ingat ka lang rin, ingat ka lang rin. Ayaw, magkakwento na, tapos minsan nag-expect na pala ng ano sa'yo. Tama yan. Ang hirap din nun. So, pero dito muna tayo sa topic sa ano, matapos yung maligtasan, dapat ikaw yung magkocontrol doon. Okay? Ngayon, ito, actually, itong point number 8, hindi ko na-review to, no? Hindi ko na madalas ginagawa to. Pero yun ang point to sa amin dati, o yung turo. Iwanan mo ng gospel pack. Okay din yan. Pero sa ngayon, na-realize ko, yun nga, kaya mas aggressive kami soul winning. And mas marami kaming dalang Bible kaysa sa gospel tracks. So yung gospel tracks, naka-reserve lang yun pag hindi tumanggap. Or, busy ako eh, saka na lang. Siyempre, di mo alam kung makakabalik ka pa. So saka ko na lang bibigyan ng gospel track. Sasabihin ko ito, maganda po, ipaliwanag ko yan eh. Iba naman ganun. Hindi nakita niya na agad yung langit yung perno. Ako, nakabahan na yun. Maganda po, ipaliwanag ko sa inyo yan eh. Yung iba, pumapayag. Okay? So ganun. Kaya pero still, ano, maganda yung may gospel track ha. Pero, hanggat maaari kasi iba, bigay lang ng bigay eh. Eh, napakamahal ang printing niya. Nagpa-print kami niya, nasa 4 pesos, 5 pesos isa. Maganda naman. Kaya nga maganda rin yung kinukuha namin sa Batangas. Kaso may, ano, kung may reklamo ko sa gospel track sa, yung ibang gospel track, hindi ako nag-ano eh. Medyo may nakakalitong part doon. Kaya, nagpiprint na lang ako ng sarili ko. Mas mura pa. Pero hindi ko rin pinamimigay na parang, ano, pamunas ako saan. Then, kaya kung ayaw mo, di wag, parang gano'n. Kasi gano'n din eh. Kaya kung maging cheap yung gawain. Anyway, tuloy natin. Nakakamoy nyo yung pagkain. Meron pa tayo 30 minutes. Ano pa? Wala pa tayo sa beat. Okay, sample introduction. Ito na, parang maano nyo ha. Ito, sabi nyo, good afternoon. Diadem pa to. Good afternoon, we're from Diadem. Nagpakilala agad. Pwede rin nyo, kahit we share the gospel. English pa to. No? Ay iba naman, good morning. May we share to the word of God that you may go to heaven. Sa Tagalog. Ito na ginagamit namin ngayon. Ako. Gandang umaga po, pwede ba i-share? Nag-i-share po kami salita ng Diyos para alam mo may purpose, di ba? Pwede ba i-share namin sa iyo? Gusto mo ba makinig ng ganyan? Sinasabi ko lang po 30 minutes eh. Pero madalas umuusap pa yun. At talagang ano. So may permiso na siya, pag umuo siya, may karapatang ano, magsalita doon ng ano, amen? Kasi pumayag siya eh. Ano ba? Pag nakikipag-usap ka, ay pag ikaw nag-share, ano mo doon, nakikiusap ka. Hindi mo siya inuutusan. Para ipakita mo sa kanya na parang ang dating kasi ng tao, pag mararamdaman niya, inuutusan mo na ako eh. Siya ka pang ano, Oo, ngayon, ang kailangan yung paraan na nakikiusap ka. demanding. Oo, hindi ka demanding. Ikaw ang nakikiusap. Ayan. Lagi mong gagamitin yung salitang paki. O yung parang ikaw yung pwede po ba? Yun. Ayun. Huwag yung masyadong arrogante kang Lalo pag makipag-usap. medyo ano na, Oo. May mga matatanda na ano ha. sensitive. Oo. Medyo ano sila. Yun lang, sa akin lang. Ano ganun yung lang. Michelle ka? Hindi. Okay. Kala ko ano. San? Ginamit ko sa Okay, tama po yun. So, nakuha nyo po yun. So, nabanggit natin actually sa sila, pero okay din masabi rin. Yung attitude natin, napaka-importante. So, ito na po yung sample. Pwede kang may sarili kang ano, idea. Yung gamitin mo. Nasa iyo na yan eh. Pag andun ka na sa labas eh, ito ginagabayan lang namin kayo. Di ba? May mga suggestion, yung mga nag-work sa amin. And then, pang-sampo, starting conversation, asking questions are very important part of the conversation. Yan, si Daddy alam na ito eh. Kasi minsan, kasi may nagano si Daddy, no? May ginagawa ako dito eh. Okay lang po, may kinig lang naman kayo, sabi ni Daddy. Eh kaso nung ano, ba't mo ako tinatanong? Ganun talaga eh. So kasi nga ganito, pag hindi mo siya tinanong, hindi siya sumagot, parang hindi siya nakikinig. Kahit sa school, di ba? Ano ngayon? Alam ko nakikinig kayo, bukod sa nakatingin kayo sa akin. Pag nagtanong lalo alam ko ito nakikinig to. At nasukat agad kita kung saan yung pangunawa mo na o hindi pa, di ba? So ganun nga ba, nag-share tayo sa litan. Basic lang naman ito, kahit bata, alam mo yung langit, kasalanan, lupa, impyerno, alam niya yan eh. Parusa, alam niya mga bata yan. Sa tanongin mo, langit, lupa, okay. Ganun din mga matanda, okay? So, kailangan magtanong, hindi po yan optional. Kailangan tanungin mo.
Huwag mo ibigay lagi yung sagot para kinabisado nila. Anong regalo ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Sinabi mo na. Okay, later, para malapong nakikita, ano yung regalo ng Diyos? Pag hindi sumasagot, ibigay mo na rin. Huwag mo nang, parang, ano ba ginagawa yung iba? Diba? Ibigay mo. Ayan, bigyan mo siya ng cue. Ano yung regalo ng Diyos? Buhay na wala hanggan. Ayan, naalala ka. Mamaya, tatanungin mo ulit yun. Hindi niyo ba yun? Napaka-important para ma-retain, maintindihan, kung may tanong, magtanong. Okay? Kasi hindi pa ako naniniwala na pag tinatang, basta tumanggap ka lang. Hindi ganun. Pag tinanggap mo, dahil naintindihan mo, tinanggap mo. Hindi naintindihan, kasi nga, yung soul winner minsan, parang ano lang, basta matapos lang mo. Hindi ganun. Kung natin naintindihan nga ang tao. Ano ka magmamadal, hindi tayo papalamin yung marino. Amen? May question ba doon? Pero ito naman, magtatanong ka, make sure you ask the right question. Hindi yung walang akwenta-kwenta, mali, misleading. Huwag ganun. Okay? Dapat yung tanong mo, yung sagot niya doon, yun yung makakaunawa siya. Makakatulog sa ginagawa niya. Okay? That will blank your prospect even more. Engage. Okay? So pag tama yung tanong mo, tama yung sagot niya, or kahit mali, actually ganito ang sagot. Yan. Yung madalas kong na-survey ko na yung mga tao eh. Ang madalas na nakakuha ng iba, siguro 50-50. Hindi, mas madalas mali. Yung tanong na, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Ang dami niya kasi narinig nila lahat, lahat tayo anak ng Diyos. So ngayon, pwede mo sabihin, mali po yan. Sa magalang na paraan, actually po mali yan. Bakit? Kasi si Judas sabi ni Jesus, anak ng demonyo. Ganun pala yung sabihin. So kailangan magtanong. Pero tamang tanong. Yung tanong mo, yung sagot sa tanong mo ay maglilid sa iyo para maintindihan niya yung pinapaliwanag mo. Okay? So si Jesus po, lagi niyang ginagawa yan kung binabasa niya yung gospel. Magtatanong siya. Tinanong siya, tatanungin niya rin. Bakit? Hindi yung lakuhan. Ano yun? Para mag-open up sa assumption niya. Okay? So that will engage your prospect even more and send the conversation to the right course if follow. Okay? So tanong ka ng tamang tanong. Okay pa kayo? Tapusin natin itong yung ano. Hindi, dito na lang. Dito na lang tayo muna kasi ano na ito eh. Yung next is yung main course na. Yun yung medyo mabigat pero naririnig nyo na kasi yun. Yan ang maganda doon. Umatid na kayo sa Baptist Church, naririnig nyo yung mga mamayang mag-usapan natin pero lalo natin i-dituloy yun. Okay? So last sa introduction. Must have introductory questions. Yan, ito yung mga must have. Ibig sabihin, yung kailangan mong itanong agad. Ano yung una dyan? Saan ka nag-church? Ito po kailangan malaman yun. Ganito yan. Hindi naman, hindi yun sabi niyo ba, ba't mo tinatanong agad? Hindi, napaka-importante na kasi kung saan ka nag-church o hindi ka nag-church, magkakaroon ako ng background sa taong kinakausap ko. Eh sinabi niya, iglesia po ako ni Manalo eh. Alam ko na yung babanatan ko later na si Jesus ay Diyos. Hindi siya tao lang, di ba? So, importante ito. Maseset agad yung na-assess mo agad yung sino kausap mo. Amen? Minsan pag sinabi, iglesia mo ko ng Manalo. Ilang taon na po kayo doon? Yung next na tanong ko. Para alam ko kung paano ko siya address. Baka alay yan. Kung alay man niya, walang pakailan. Baka kahit na paano, nabiyaya siya ng Diyos, pinag-iisip naman siya ng magulang. So, yun. So, must have questions. Kailangan umpisa pa lang, may tanong yan na to para mas maganda yung conversation. Okay? Saan ka nag-church? Ilang taong ka na dyan? Ayan. And then ito na, yung pinatanong talaga, no? Mas importante dyan, sigurado ka ba sa langit? Di ba? Yung mga nasa tracks natin, totoo yan eh. Kasi 100%, kasi karamihan dyan, siguro, pag nagsiguro siya, hindi sigurado yun. Pag sinabi niya 99%, hindi pa rin sigurado yun. Kaya, alam mo na yung gagawin mo ngayon, di ba? After the conversation, dapat sigurado na siya. Okay. Ano pa yung dapat? What do you think, ano kailangan mong gawin para maligtas ka? Yan. So, ikaw alam mo, hindi mo tinatanong dahil hindi mo alam. Tinatanong mo siya para malaman mo ano yung sa palagay niya, ano yung pinaniniwalaan at the moment. Kasi ganito po yan. May mga na-encounter kami na sabi na, actually, ligtas na ako eh. Sandali po, unang tanong ko sa inyo kanina, sigurado na ba kayo? Sabi yung hindi. Ano ba talaga? Hindi yan sa hinuhuli siya, pero gano'n na rin yun. Kasi iba dyan magsisinungaling sa'yo eh. Gusto mo tulungan. Oh. Kala ko ba sigurado? Nag-pray na pala ako dati.
tinanggap ko ng, ayun, madalas yan, mga Pentecostal. Tinanggap ko ng Panginoon dati, naligtas ka ba? Oo, pero sabi mo kanina, hindi ka sigurado. O bakit kasi hindi sigurado? Kasi may binahagi sa yung tama, may kasamang mali. Maliligtas ka ba doon? Ito na ito, kunwari. Kailangan mo gumawa ng mabuti at manampalataya sa Diyos. O tama yung kabilang kalahati, di ba? Pero yung may nadagdag na mali. So kaya siya hindi sigurado, madalas siya pag work salvation, kaya hindi sigurado, may dinagdag na mali. Yun nga, kailangan di ka magpa-backslide, kailangan dito ka lang sa church para maligtas ka. Pero nanampalataya sa Panginoon, tumawag sa Panginoon, kaso may dagdag. Okay? Kaya siya hindi sigurado. Nakakuha niya? So mali pa rin tinuro sa kanya, huwag kang papayag na gano'n na, tinanggap mo Panginoon, sige, alis na ako, ligtas ka na pala eh. Sabi mo kanina, hindi ka sigurado. Nakakuha niyo yung ano dito, inaalam nyo kasi parang hinahak mo yung utak niya dahil sa mga tanong mo. Biblical po yun. Amen? May isa pa ako suggestion. Paano mo malalaman kahit hindi mo kausap kung ano sila? Paano mo malalaman yung hindi mo pa kinakausap pero kilala mo na sila? Siyempre yung iglesia, yung Mormons, yung saksi, lahat sila, pag-aralan mo, kahit pa paano nasa Google na rin sila. Kasi tayo, alam nyo, pinag-aaralan rin nila. Kailangan pag-aralan mo. Sa gera, nag-aaral yung Iran, nag-aaral yung Amerika, yung Israel, nag-aaral lahat niya, pinag-aaralan. Ngayon tayo, nasa spiritual battle tayo, pag-aralan mo rin sila. Halimbawa, dalawa lang mahaba ang buhok, tatlo yata sila. Ang dating daan, hindi na sila ang dating daan. MGCI na sila. MCGI na sila. Ngayon, yung isa naman, yung mga Pentecostal. Meron pa isang matitindi ngayon. Parang katulad rin natin sila, yung mga tinatawag na Miracle Crusade. Mahaba rin ang buhok niyan. Marami ngayon ang mga itsura pa lang, alam mo na. Tsaka mararamdaman mo naman kung kapananampalataya mo, hindi yan. Yan, yung mga SDA, pareho lang na kinakanta natin yan, yung iba. Kaya pag-aaralan mo rin sila. Kaya nga nung nag-aaral ako sa Bible School rin, mayroon kami pinag-aralan. Anong tawag nung pastor? Yung cults. Aralin mo sila. Kasi kahit hindi mo pa kaya ako mas gusto kong kausap, hindi naman yung hindi ko sinasabing tinatanggihan ko ibang mga na yan. Ang gusto ko nakakausap madali, yung mga Katoliko. Medyo mabilis silang maabot. Pero yung mga karamihan na ngayon ng mga ano na rin sila, mahuhusay na rin sila. Kaya, hindi, akala nyo ba madaling mag-solve na? Madali pag alam mo talaga yung sinasabi mo. Pero pag ikaw nasusukol nila, ako naranasan ko dati, nasukol rin ako eh. Kasi pag ikaw napapahiyari, pag-aaralan mo doon ka na natuto lang ako nun dahil sila rin ang may gawa. Kasi pinag-aaralan ko rin kung anong mga mga pinag-aaralan rin nila. Anong point ko doon? Yung mga doktrina nila, pag-aralan mo. Paano pag sinabi nila, napatunayan nilang hindi si Kristo, hindi lang basta tao talaga siya, hindi siya Diyos. Anong gagawin mo dyan? Mananahimik ka na. Ngayon, ang mangyayari, ikaw madadala. Hindi ka makakapag-win sa kanila. No? Kailangan meron kang mga verses rin talaga. Hindi pwedeng wala. Kasi ang panglaban natin, kasi verse to verses rin sila eh. Pero out of context sila. Kailangan pag-aralan mo yan. No? Kaya nga tayo nagkakaroon ng ganito, kasi kailangan mong mag-aral talaga. Study. Napakalaga sa Bible, 2 Timothy 2:15. Pag-aralan. No? Pero alam nyo, maniwala kayo, pag matagal ka na talagang nag-aakay, palayo pa lang, discern mo na kung sino sila. Alam mo na kaagad yung mga yan. Yung mga saksi, alam mo na yan. Ramdam mo na yan. Kasi obserbahan mo, may dalang comics yun, alam mo na yan. Dalawa lang man nagdadalang comics. Sana encounter ko yung saksi na kayong mga iglesia. Okay? Agaralan mo yan. Pero magagaling ang MCGI, rin sila. Magaling rin sila. Ang pangalan. Oo. Matapang pero Minsan wala na rin. inaasar ko na lang yan eh. Bakit kayo sumasamba sa patay? Di ba wala na si Soriano? Yun. Hindi naman sumasamba. Ano na kasi Sila nila yan yung eh. laging Oo.
Puro TV lang. Alam niyo, pag nanood kayo sa kanila, pinapanood pa rin nila si Soriano eh. Okay, tanong mo dito. Yun lang ha, sa akin lang. Sige po. Hindi po ako tata. Ay. Games version din po. Okay, naalala ko po yung tanong na yan. Nung una po, yes. Pero may ngayon. hindi na rin. Actually, yun nga ang nakakatawa sa iglesia ni Soriano. Yung kung tawag ko doon, hindi ko tinatawag ng ano yun. Iglesia ni Cristo, hindi ko tinatawag na yun. Iglesia ni Manalo. May kilabutan ako iglesia ni Cristo. Hindi naman ano. So, yan, tama po yan. Ang nakakatawa sa iglesia ng Soriano, wala silang basihan. Tingnan mo yung website nila, wala silang doctrinal statement. Bakit? Kasi kung anong maisip ni Soriano at that time, yun na yun. Mamaya kukontrahin niya. Kung ano yung mga pinagtuturo niya dati, kukontrahin niya ngayon. Kasi wala silang nakasulat na ano. Hindi na pwede na sabihin Bible. Tayo pwede na sabihin Bible lang kasi King James nga tayo eh. Sila dating King James, pero bandang ula, ay, hindi pala totoo yan. Yun. So, I believe, ginamit ng Diyos yun, nung bumaliktad sila sa King James, ginamit ng Diyos yun para ma-discern ng tao na hindi sila yung tunay. Kasi ang daling ibagsak ng mga hindi King James only. Anong sasabihin, tanong mo lang dyan, ano yung Bible nyo? Kahit ano, hindi pwede yun, kaya nga magkakaiba yan eh. Tsaka lalo yung King James, iba yung family of scripture, manuscript na pinanggalingan yan, kumpara sa iba. Okay? Tsaka tinatas nila karamihan, puro leader nila eh. So, ayun, ganyan po ang kulto. Naobserbahan ko yan. ha? Ganyan ang kulto. Oo. Ito sinabi ni Soriano, eh, siyang Oo. pinakamagaling na ano, eh, Oo. debate mo yun. Ayan. Ganun agad yun eh. Alam mo, hindi tayo, umaasa tayo, katulad ko, salamat, no? May natitrain tayo. Later, kayo na yun. Hindi natin alam Oo. sa inyo. Ganun tayo kasi hindi mo kailangan ito. Mamamatay kami, mamamatay yung mga dati. Hindi na nga natin kilala yun, pero turo, andun pa rin eh. Yung ginawa nila, Tama yan. hindi mo mawala yun kasi tinuro yun para sinabi ni Paul sa mga taga-Galatia sa akin, sabi, you are our epistles written in our hearts. Tama. Kayo yung tinuturo sa inyo kasi mamamatay kami. Nasa na yun, nasa Bible, hindi nang binabasa. Ay dapat, alam natin lahat. No? Kaya wala tayong tinataas sino ba mga tinataas ngayon iba? Si ano dati, namatay na si idol ni Master Nel. Si magaling din talaga yun. Ken MacArthur. Hindi, si Hiles yan. Magaling din At si talaga. Jack Pero, Rice. Oo. hindi lahat ng tinuro niya tama rin para sa akin eh. Mm. Okay, late ba tayo anyway. So yun, so gusto mo mag-lunch na? Late tayo nag-start eh. Umpisa natin ng konti yung ano, meron pa tayong 30 minutes eh. Kahit ako'y gutom na rin. 30 minutes pa, amen? Mga 12:10 tayo mag-start, okay? So basta ito yung mga hanggat maaari, itanong nyo agad. Nasa kayo church, sigurado ka sa love, sigurado ka 100%. Anong kailangan gawin ng tao para maligtas? Yan, di pa na tayo tapos kanina, no? Pag sinabi niya kailangan gumawa ng mabuti, ha? Ilang mabuti? Di ba? Kung hindi ka sigurado, huwag kang magpanggap. Okay, hindi natin sila yung tinakastigo, pero yun ang totoo eh, sinabi mo kanina, ganyan eh. Ngayon, pag tama lahat ang sinagot dito, kung ligtas na talaga, ang gagawin mo? Basta ka nag-church, wala po. Ay, sayang naman. Paano ka lalago? Paano ka mag-earn ng rewards? Saan? Sa wala. Okay? So, bihira naman yun, pero meron din. Okay? Tsaka ganito, Abad. lagi mo sasabihin kung ano yung sinabi ng Bible. Kasi kung Exactly. kapag hindi statement ng salita ng Diyos, naku, delegado yan. Tama po yan. Tama po yan. Delegado yan. May Sa mga lagi time kasi sinasabi ng nakukuha natin Bible. kung kanino tao eh. Oo. Kaya kami tinanong nga ako doon sa taga-ano, di ba? Saan mo nakuha yan? Hindi siya makasagot. Yan. So ngayon, hindi mo naman kailangan pokpokin eh. Pero at least alam mo na sa sarili mo. Ngayon, ikaw, huwag mo nang ulitin yun. Kasi hindi niya masagot eh. Saan mo nakita sa Bible na ganyan? Yan. Wala. 7 years tribulation, nasaan yan? Wala sa Bible yun. Ha? Sabi sa Spurgeon eh. Sabi sa Scofield eh. Scofield lang yun. Hindi Bible. Nakuha niyo ba yun? So, tama yun. Tama yun. Practice nyo ngayon palang bata pa kayo. Alalahanin nyo kung saan ko ba nakinig yan? Nabasa ko ba sa Bible yun? Kung hindi, huwag mo panindigan. Pwede, kaya magandang technology yan eh. Madali na eh. Oo, At nandiyan yun nga ba? yan I-search ko nga. Oo. Wala. Huwag mo panindigan. Amen? Kahit kung ito ako pinapahinggan ko yung mga kasi baka may tama. Pero ngayon, sa time ko ng ano, talagang pinakamalapit Baptist. Pero even mga Baptist, may mga nakukuha rin tayo talagang ano eh. Napupulot ka saan eh. Anyway, question? Sige ba? Hindi naman siya question. Hindi question. Yun. Suggestion. Suggestion. Mas lalo na, may encounter tayo mga group. Like, nga yung, ano to, yung kay Soriano.
INC. Actually, may mga approach kasi sila na ano eh, yung parang intimidate ka at parang ang dating mas magaling sila kaysa sa'yo. Kaya dapat ikaw ang makinig, parang ganyan. And ngayon, ang point ganito, para talaga hindi masayang yung time mo na sa argumento. Talagang tingnan mo din yung tao kung ang ano niya is yung gusto niyang matuto o kung sa may gusto lang makipagtalo. Tama po yun. May mga sinabi sa Bible, tawag yun ng Bible, contentious. Yes. Ano sabi contentious? Masaya siya pag mag-away siya. May Kaya mga pagka ganun. mga ganun, may mga teka, argument, didebate mo ako. Ang ano dyan, ilang beses mo na ba nabasa ang Bible? Ayun. Kaya dapat ikaw nagbabasa ka ng Bible. Baka ligtas ka ba? Yun Oo, ang yun eh. first, Sa tayo. yun, ligtas. Ligtas ka ba? Yan, tama. Kasi doon talaga, yun lang naman talaga yung ano natin Ito eh. po yan. Kasi yung iba, nakapakinig lang, ang yabang-yabang. Tama. May konti lang Oo, natutunan. kahit konti lang. Kaya ang ano mo doon, ilang beses mo na ba nabasa ang Biblia? Yan. Ha? Ikaw ba, ligtas ka na? Ganun. Talagang doon lang talaga. Yun ang punto eh. Kasi kung lahat, minsan, may mga ano yan sa ano yun, yung napangasawa ni Cain, kung saan ka dadalhin. Pinulinaw yung conversation. Tama po yan, sa Mount Intos dito. Tama po yung pag naramdaman mo na nililigaw ka, tapos yung attitude mismo. Kung contentious yan, minsan hindi nga dapat maligtas sa ngayon eh. Later, siguro, sana. Tsaka kaya ngayon nga, dapat tayo loaded tayo ng Word of God. Yes. Ito po yan. Pag sa winner ka, hindi ka nagbabasa ng Bible, tayo Kaya ka na. tayo. Kaya dito Pastor, sa mga style lang dito, merong may memory verse. Memory verses. Memory verse sa Sunday school, iba pa yung memory chapter, iba pa yung kabisado, iba pa yung basa, iba pa yung aral. Tapos pati book po ng Bible, iniisa-isa namin. Kasi doon namin nakikita na kahit sa lugar ng Bible ka pala pumunta, walang lusot yung tamang Ang yung tamang doktrina doon. Yung iba, ay yabang-yabang eh. Pag tinanong mo saan sa Bible, Wala. wala. Basta andun yun eh. Hindi pwede yun. Pagka ganun, Totoo yan. Hindi mo mapapansin sa Baptist eh. Yung mga bago dito. Walang dyan. Walang lusot yung mga yan. And then, yun. Kaya tayo, lalo na pag King James ka. Pag hindi ka King James, may problema ka rin. At yung iba sa amin, di ba, nag-usap kami ng isang araw eh. Parang mga na eh, no? Ayun ang pag-usapan yun eh. Anyway, yun nga. Kaya nabanggit na rin yun. Kaya dito tayo sa main course. Ito yung pinaka-gospel. Pag dito ka nag-problema, patay ka na. Okay? So, i-touch natin yung umpisa. So, ano ba yung gospel? Ano yung reality of sin? Katotohanan ng kaligtasan? Kasalanan? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Okay, alam ko nagkasala. Ano kabayaran yan? And then, ano yung by default, kasi default lahat ng tao supposedly sa impyerno. And then, yung regalo, and then yung pagiging anak ng Diyos. Ano po? So, may pa tayo dagdag, pero ito yung nakita kong talaga yung pagkuha mo to, yung iba pwede may dagdag, pwede hindi. Okay? Ano yung gospel ba? Magkit na yun iba, di ba? 1 Corinthians 15. Pero ako, may sabihin ko lang doon ba? I believe, yun yung focus. Buhaan, kamatayan, namatay, nilibing, nabuhay magmuli. Yun yung pinaka sinabi kasi ni Paul sa 1 Corinthians 15. Pero actually, pwede mo isama yung buhay ni Jesus. Kasi sinabi yung gospel, good news, kaligtasan. So, pero nag-umpisa yun, nag-umpisa pa lang, si Jesus nga, kay Diyos nagkatawang tao. Pwede yung gano'n. Tapos pwede mo sa Genesis nga, di ba? Yung kaligtasan doon. Pinipicture yung pinatay yung hayo para kay kasalanan ni Eva at Adan. Pwede rin yun. So, kaya ang gospel talaga, yung gospel books, yung buhay ni Jesus. Pero tumuturo yun sa kaligtasan niya. At ang highlight nun, pinaka-focus, yung climax nun, yung namatay siya, nilibing, talagang patay. Pero muli siyang nabuhay. Okay? Kaya dapat ma-master natin to. Okay? Yung iba na medyo mahihain pa talaga, at least ito, i-master mo ngayon.
Okay, at least kabisado, literal na kabisado. Okay? Tingnan natin. Okay pa kayo? So number 1, reality. May kasalanan talaga eh. Yung iba dito pa lang gusto na lang itanggi to. Eh, kanya-kanya naman tayo ng ano, eh, para sa'yo masama yan, para sa akin, hindi naman iniwala sa Diyos. Eh, still, andun yun. Pag sinabi niya, hindi, wala namang kasalanan eh, kung gawa ka ng masama, sige nga, gireklamo ka rin eh. Tandaan niya, kaya, kailangan, bago ka mag-move on, kailangan aminin ng taong kinakausap mo na makasalanan sila at mayroong kasalanan. Okay? Medyo ito na yung madali kasi ito yung pinapaulit-ulit din sa church, diba? Because if someone is not a blank, then they will not need a blank. Sinner, kung hindi sila makasalanan, hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Bago natin introduce si Jesus at yung ginawa niya sa krus, dapat malaman niya na siya ay makasalanan and therefore kailangan niya ng kaligtasan at tagapagligtas. Okay? Number 2, no one is blank. Right na yung Romans 3:10, no? Walang perfect, walang righteous. Yan. Okay? It's easier for someone to agree that they are not perfect before yan, agree that they are a sinner. Yan. So kaya ngayon, yung ang banat natin ganito. So perfecto ka ba? Kaya Romans 3:10, sabi doon, as it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid, wala ni isa. Pati si Mary, oh. Diba? Eh si Jesus, Diyos naman siya, iba naman siya. Siya nga yung pinaka exemption, no? So nagkatawang tao siya, hindi niya, natutokso rin siya, pero hindi siya nagkasala. Okay, mamaya pupunta tayo doon. Pero kailangan maintindihan yung kinakausap natin. Ikaw rin, no? So ito pala important, sabi ni Godfrey kanina, tama yun, pabasa mo sa kanya hanggat maaari. Hanggat kaya niya magbasa, siya mismo yung magbasa. Kasi habang binabasa niya, hindi na ikaw authority yung sinabi dyan, tinutulungan lang kita. Kapag binasa niya yun, walang matuwid, wala ng isa. Sino daw matuwid? Well, ano siya matuwid? Sa 23 na yan. Kaso napamagandali ata ako, no? Yan, for all sin and come short in the glory of God. Okay, pero ito, isa-isa yung mga habang inaaral natin, kailangan maintindihan mo, dapat na maintindihan niya na walang matuwid. Kaya, didikdikin mo yun. Pag medyo, hindi naman, pag medyo gumagano siya, huwag kang mag-move on. Kailangan makonvince siya. Okay, maintindihan niyo ba? Kahit hindi kayo matapos, wala eh. Kung hindi mo na maintindihan ito, niya-amin ito, hindi kayo makapag-move on. Okay, so yun ang, kaya nga meat and potatoes to, ito yung presentation natin. Okay, so dapat tanggapin niya yan. Makikita mo sa mukha niya yan eh. So, walang matuwid, and therefore, walang perfecto, and therefore, ikaw ba, perfecto ko ba? Pwede mo tanong yun. Alam niya agad, hindi. Eh, mabait ako eh. Perfect ka ba? Ayan, so hindi. So, kaya sa 23, Romans 23, for we are all blank, sinners, for all have sinned and come short of glory of God. Hindi nalagay yung ano, no? We don't want people to feel as if we are blank them or pointing them specifically out of sinners. Mga tip lang dito, ayaw natin, nilagyan na ba't kanina, no? So, hindi mo maging gustong self-righteous ka. Okay? Hindi natin sila kinokondem. Ikaw makasalanan, ako hindi. Lahat tayo, lahat nga eh. So, ako din, ikaw. Kaya malinaw doon, ikaw, yun. Kasi kailangan ng kaligtasan. Kaya tayo nag-usap ngayon. Okay? So, kaya yun ang inuunan. Doon tayo mag-uumpisa. Lahat tayo makasalanan, walang perfecto. Kasama ako. Okay, mga tip lang to eh, para hindi niya isipin na pumunta ka dito, i-condemn mo lang ako, umalis ka nga dito, parang gano'n. Ito pa, nagpe-present ka, sama mo lagi sarili mo. Yeah. Yung salitang tayo, we. Alam mo, ikaw, makasalanan ka eh. Huwag ganun. Kailangan lahat tayo makasalanan. Yeah. Kasi ang tao, hindi niya makikita yung ano niya sa sarili niya. Para bang, yung nga, kinokondem mo na, parang hinatulan mo na siya eh. Samantalang hatulan ka rin. Lagi mo isama sarili mo sa convert. Alam niyo pa sa salita, lagi ang ginagamit, ang pinaka-safest, yung salitang we. Yan. Hindi yung I, yung we. Kasi pag nabasa mo yung sulat ni Apostol Pablo, lagi yung salitang we. Laging nandiyan din yan. Yun lang ha. Sabi mo sarili mo lagi. Yun na yan po yun. Pero, actually, technically, may mga ano rin. Siyempre, iba rin yung anak ng demonyo. Iba yun. Iba rin yan. Pero tama yun, as a default, dapat iniisip mo to na ayaw mo siyang ma-point out lang na dahil magaling ka. Ay sabi minsan may mga ganun, kasi nga, minsan, hindi pa, pero magandang point yun. Okay?
Kaya dito sa lesson natin. Move on pa tayo. Dali 1. Bilangin nyo 1, 2. Basta itong reality, tapusin na natin ha. Mamaya na yung penalty of sin. Move on tayo. Sabi dito, paano nga yun? So, pabasa mo sa kanya, lahat nagkasala, hindi nakaabot sa kalulatian ng God, come short. So, anong ibig sabihin ng lahat nagkasala? Ibig sabihin, lahat. Okay? For all eh. So, everyone. The Bible defines sin as blank. 1 John 3:4. Ano yung sabihin? For sin is the blank of the law. Letter T. Transgression. Ibig sabihin lang noon, ito yung sinabi, hindi mo ginawa. Or sinabing huwag mong gawin, ginawa mo. Transgression of the law. Okay? So when we transgress or break God's law, we have sinned. Yun lang yun. Hindi niya technical ka. O ano ba? Alam mong kasalanan. Ayan. Siya yung pag ano kasi may matigas ang puso. Meron kami nakausap gano'n. Engineering student nung nag-solving kami sa cemeteryo. Nakakalimutan kasi nabigla ako eh. Ako hindi ko sinasabing ako sold out ako sa King James. Pero may mga mawi-witnessan tayo, minsan hindi nila naiintindihan yung pagka-English. Kaya minsan rin, gamitin mo rin yung Tagalog na huwag ka masanay sa Tagalog. Ang point ko lang, may mga, siyempre iba di naman lahat nakapag-aaral eh. Medyo bigyan mo ng pagkakataon na maintindihan nila. Sa akin lang yun ha. Kasi gusto mong maligtas sila eh. Paliwanag ka ng paliwanag eh. Hindi pala naiintindihan eh. Iyan ay suggestion lang sa akin noon pa, nung nag-aaral ako, sabi ni Pastor Padua, medyo gamitan mo rin ng Tagalog. Kailangan, medyo ano mo rin yung Tagalog. Tagalogin mo. Tagalogin mo. Halimbawa, ayan, yung transgression. Sa hindi nakapag-aral, hindi naman maintindihan yan. At okay, tatanong na siya, ano Tagalog ng transgression? Nakukuha nyo? Sinita. Yan, transgress. Ano Tagalog ngayon ng transgression? Ano nga? Ano Tagalog na transgression? Ano nga? Ha? Yun. Salansang. Ano yung salansang? Ano yung pagsalangsang? Hanapin niyo yung pinakamagaan na Tagalog. Salamat sa technology. Mayroon po tayong technology. Yan ang sinasabi ko. Nakukuha nyo? Para yung kausap, Ano yan? 1 John in layman's term, maabot mo sila. 3:5 ba? Mali. Bawal tumawid, nakamamatay. In English. Ay! Nako, may demonyo. Ano Tagalog? Hindi, nag-restart. Ewan ko dito. Anyway, matapos na tayo. No? So, nasa na I tayo. hope magandang point yun ha. Kasi So, nasa ibang ano na yun ha. Oo. Tumawid kayo. Pero okay lang. Tama rin yan. Tagalogin mo. Ito yung point ko dyan ha. King James, siyempre English. Pero salamat sa panahon natin ngayon, halos lahat marunong mag-English halos eh. Hindi lahat ha. Pero kasi wala pa tayong perfect na Tagalog na New Old and New Testament. Wala pa sa ngayon. Pero kaya kami tayong English, Tagalogin mo na lang. Okay? Kasi yung... may Tagalog. Yeah, may Tagalog yan. Pero isa nahihirapan rin ako sa Tagalog. May supply din minsan dyan eh. Pero mas malapit na ako para sa iba. Yung ginagamit namin dati yung... Lalim no? Pagsalangsang. Salansang. Parang ano yun. Parang nga lang, nagloko na itong isa ko ah. Yun. Ano ba John? Tatandaan nyo, magagaling rin yung mga winiwitisan natin. May mga matatalino dyan. Sa sekular. Okay? Sasabihin niya, tuturuan mo ako eh. Mas matalino pa ako sa'yo. Ganun yan. Pastor pa. Oo, kailangan ikaw matalino ka. Kaya nga sinabi, he that winneth souls is wise. Okay, dito sa Tagalog. Ano Tagalog ng sa Tagalog? Sino ang mayroong pag-asang ito ay sino ang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang Yun na nga lumabas pa. din naman sa kautusan at ang kasalanan ay ang pagsalansang Parang ng kautusan. mag-violate. Hindi, ang madali lang, trans kasi is, di ba? Crossover. Yan. Yun lang ako dyan eh. Kung sinabing trans, from there to here. Kung sinabing transatlantic, ibig sabihin, tumawid sa Atlantic Ocean. Okay? Kung sinabing, hindi yung bakla, pero yun sabi nila eh, kaya hindi natin tinatawag na trans yan eh. Alam niyo ba yun? Mali yung transgender. Si dating lalaki, naging babae. Actually, lalaki pa rin yun. Oo, di Kaya naman. tawag namin yan, transvestite.
iniba lang nila yung damit nila. Pero lalaki pa rin yun. Okay na. Okay, dito ng transgender, hindi sila nag-come across. So, ano yung transgression? Ito yung sinabi, huwag kang tatawid dyan ha, tumawid ka, Yun. transgression. O yung iba naman, pwede ganito, tumawid ka, hindi ka naman tumawid. Ayun. Pag ang utos is gawin mo, hindi mo ginawa, transgression pa rin. Diba sinabi ko na kanina, bawal tumawid. Ikaw mapahamak. Okay, ikaw po yun. Pero tama rin yun. Pero kaya nga, tama yun. Pag sinabi ng Diyos ito yung batas, makakabuti sa iyo kung sumunod ka. At pag makakabuti rin sa iyo, pag hindi ka ginawa yung mali. Ito, nag-start na itong mga ito. So, yan. So, tapusin na natin doon. So, sige po, may question po habang tayo. Handa na ba na yung ano? Kahit, sorry. Kasi sana magtanong itong mga... Sige, magtanong. Oo, para maganda yung Hindi pa dyan. Alam na rin, ito yung bago dyan si Renz. Oo, sige, para mayroon kayong ano. May tanong ba? Para may bukas kayong ano. Kasi Okay, gusto rin sa namin, akin. magtuturing kami sa inyo eh. Wow, ang galing nito ah. Sige po. Teka lang, Oh, may i-start tanong, ko may lang tanong ito. daw. ah. Ano yung tanong? Ayaw, Wait may lang, tanong. wait lang. Start ko lang muna ito. And then...